Mula nang mawala ang ina ni Mario, ay naging sakit na ito ng ulo ng kanyang ama. Puro na lang inom, gala at barkada ang inaatupag nito. Kung minsan nga ay nawawalan na rin ito ng modo sa matanda. Bagay na hindi naman ugali noon ng binata. Isang beses, habang naglalakad pa uwi galing sa inuman, isang diwata ang kanyang nakausap sa kalagitnaan ng kagubatan. Pinagkalooban siya nito ng isang sandata na gagamitin niya sa kanyang misyon. Nung una, hindi ito sineryoso ng binata. Akala niya pa nga noon ay dala lang ng kalasingan kaya siya nakakakita ng ganon. Pero nang tumino na ang takbo ng kanyang utak, dito na niya napagtanto na seryoso ang misyon na ibinigay sa kanya. Ang misyon na ito ay magsisilbing biyaya sa kanya. Marami siyang maililigtas na tao, pero malalagay din naman sa panganib ang kanilang buhay. Magampanan nga kaya ni Mario ang kanyang tungkulin bilang isang tagapagligtas? O baka sa pagkakataong yon ay tuluyang masira ang kanyang buhay? Sundan natin ang mga kaganapan dito lang sa ating channel, Mga Kwento ni Kap Banong. Ano ka ba naman? Lasing ka na naman umuwi. Pambihira ka naman oh. Hindi na kita maasahan sa pagtitinda sa palengke ah. Puro ka na lang ganyan. Ano na bang balak mong gawin sa buhay mo ha? Ano bang gusto nyo? Umuwi akong lasing? O hindi ako lasing pero hindi na ako uuwi? Yan ka na naman sa pamimiloso po mo eh. Kinakausap kita ng maayos, sumagot ka naman sana ng maayos. Inaalala lang kita. Pinababayaan mo na ang sarili mo. Tingnan mo sarili mo sa salamin. Para kang walang pamilya. Bakit? Meron ba talaga? Mula nang mawala si nanay, wala na akong naramdaman dito sa bahay na to dahil puro na lang to kalungkutan. Lalo ka talagang malulungkot kapag ganyan ang ginagawa mo. Walang kabuluhan. Kasalanan mo kasi kung bakit nawala si mama eh. Kung sana, mas inuna mo siyang samahan sa ospital, di sana hanggang ngayong buhay pa siya. Pag-uusapan na naman ba natin ito? Hanggat nandito pa rin ang lungkot, hindi malalaos ang usapan na ito. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na kahit nandun ako, wala rin naman ako magagawa. Malala na ang sakit ng mama mo at alam niya naman yon sa sarili niya. Kaya ako umalis nung gabing yon para manghiram ako ng pera. Anong magagawa ko kung talagang gusto na siyang kunin ng Panginoon? Panginoon? Diyos? Ano ba? Hindi naman totoo mga yan eh. Walang Diyos. Kasi kung meron, hindi naman niya hahayaan na mawala si nanay. Hindi niya hahayaan na maging ganito ang buhay ko. Hoy, bantayan mo yung mga sinasabi mo, Mario. Huwag mong babastusin ang Diyos. Pwede ba? Kung wala kang magandang sasabihin sa akin, hayaan niyo na lang ako magpahinga. Pwede? May para kang batang nagmamaktol ah. Ang tanda-tanda mo na. Sinasasaktan ako eh. Kasi wala na nga si nanay. Bakit? Sa tingin mo ba ikaw lang ang nasasaktan? Sa tingin mo ikaw lang ang nalulungkot? Tinanong mo ba ang nararamdaman ko? Ni minsan ba naramdaman mo ang pakiramdam na kahit ayaw mo pa siyang mawala, pero wala ka nang magawa? Hindi mo alam yon. Dahil wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mo lang, Mario. Noon pa man, kahit nung buhay pa ang nanay mo, wala ka namang pakialam sa akin eh. Sus! Drama na naman. Drama! Bahala ka nga! Ako na nga lang ang meron ka ngayon. Ginaganito mo pa ako? Pumasok na lamang si Mario sa loob ng kanyang silid. Padabog niyang isinarado ang pintuan na tumiga sa kanyang papag. Napatingin agad ang binata sa larawan na nasa dingding. Mamas boy na may tuturing si Mario noon pa man. Makamama na talaga siya. Parang hindi siya mabubuhay noon kapag wala ang kanyang ina. Kaya naman, ganun na lamang hinagpis ng binata nang mawala ang pinakamamahal nitong ina.
Wala siyang ibang sinisisi kundi ang kanyang ama. Nakatulog na ang binata at nang magising siya kinaumagahan, wala na ang kanyang ama sa bahay. Maaga kasing umaalis yon para magtinda sa palengke. Pagtingin niya sa lamesa, merong bagong lutong sopas. Meron ding kape na halatang kakatimpla lang din. Kahit na masama ang loob niya sa ama niya, pinatos na lang niya din yun. Tinatamad na rin kasi siyang kumilos. Nasanay siya sa kanyang ina na laging nakahanda na agad ang mga kakainin niya. Habang kumakain at nagmumuni-muni, bigla na lang sumulpot ang kaibigan niyang si Ruben. Hindi pa man nagsasalita ang kanyang kaibigan, ay alam na agad niyang mambuburaot nito. Kaya bago pa makapasok si Ruben, ay inubos na kagad ni Mario ang kinakain niya. Uy, damot naman ito oh. Titikim lang eh. Bakit? Wala ka bang pamilya? Doon ka kumain sa inyo. Sapaking ko mukha mo eh. May pamilya ako, no? Eh, ikaw? Ay, kung wala kang sasabing matino, umalis ka na nga muna. Naaalibadbaran ako sa mukha mo eh. Para kung nakakita ng kanal eh. Yabang nito oh. Ikaw nga, amoy imbur na lang hininga mo eh. Toothbrush din pag may time. Ano bang kailangan mo? Kung mga asar ka lang eh, umalis ka na. Baka ihatid kita sa inyo ng nasa ataul. Wow! Natatakot naman ako sa'yo, idol! Kalma ka lang, idol! Meron lang akong offer sa'yo para may pera ka naman. Ano? Gusto mo ba o ayaw mo? Kapag katarantaduhan na naman yan, tingnan mo lang. Kalma ka nga kasi muna. Masyado kang mainit eh. Alam mo yung ginagawang bar sa kabilang baryo? Kailangan ng mga tao ron. 3 na tayo ninawarin. Buti nga naisip ka pa namin eh. Sumama ka na para may pera ka. Di yung umaasa ka lang sa tatay mo. Hindi ka ba makakapagsalita nang hindi ka bumibira ng pasimple sa akin? Biro lang. O ano, nasama ka ba? Kasi kung hindi, hahanap na lang ako ng iba. Sige na, sama ako dyan. Ano bang gagawin dyan? Ngumiti ng malapad si Ruben. Iba ang sinabi nito sa aktwal na gagawin nila. Alam kasi ni Ruben na hindi sasama si Mario kapag nalaman nito ang totoong ginagawa sa papasukan nila. Nang simulan na nila ang trabaho, panayang reklamo ng binatang si Mario. Hindi naman kasi ito sanay sa mabibigat na trabaho. Gustuin man itong umalis na lang, pero kailangan niya ng pera. Visit ka talaga, Ruben. Ang sabi mo sa akin kanina, magbabantay lang tayo ng bahay. Tapos ganito. Oh, angal ka pa. Eh malapit na tayong matapos. At saka, isa pa, magkakapera ka naman dito. Ang hirap-hirap nito eh. Buwisit talaga kayo. Pre, walang trabaho madali. Lahat mahirap. Hindi uso ang easy money sa mga kagaya nating hikahos. Ay naku, ang dami niyong sinasabi. Tama naman si Warren eh. Minsan, try mo ring makinig ano. Hindi na lamang nagsalita si Mario. Alam niya kasing masahaba lang ang paninermon sa kanya ng dalawa kapag kumontra pa siya. Napapailing na lamang ito. Ang pansisermon sa kanya ni Warren at Ruben ang dahilan kung bakit madalas sa iba siya sumasama. May iba rin kasing barkada si Mario. Natapos ang maghapong pagbubuhos ng semento ay nagwakas na rin ang paghihirap ni Mario. Pagod na pagod ang katawan niya. Masasabi niyang hindi na niya yon uulitin pa kahit na kailan. Bandang 6:00 ng gabi, nagkabigayan na rin ang sahod. Mabuti na lang ay medyo galante ang may-ari ng bahay kaya good mood pa rin si Mario. O ano, bukas uli. Yoko na. Tagbanat lang ng konting buto eh. Naiyak ka na kaagad. Kung gusto nyo, kayo na lang. Saan ka naman pupunta? Sa mga barkada mong walang magandang dulot sa'yo? Oo. Gusto ko mag-inom. Inom na naman? Binigyan niyo ako ng pagkakataon magkapera eh. Tapos ngayon may pang-inom ako, aangal kayo. Ewan ko ba kung anong utak meron kayo? Isinama ka namin dito para kahit papano'y makatulong ka kay Mang Ruperto sa bayarin ninyo. Ikaw na lang kaya maging anak nun. Napangisi na lamang si Mario na maglakad na ito palayo.
Dismayado namang napailing ang dalawa. Samantala, na makabalik na ang binatang si Mario sa kanilang bahay ay naabutan niyang nakauwi na rin ang kanyang ama. Gaya ng dati, hindi na naman niya ito kakausapin. Wala siyang gana na makipagpalitan ng salita sa kanyang ama. Mas gusto pa niyang kausapin ang sarili niya kaysa kumausap na matanda. Nabalita ko kanina nagbuhos daw kayo ng semento. Hindi pa rin tumugon ng binata. Dumiretso lang ito sa maliit nilang kusina at kumuha ng tubig. Pupunta ka na naman sa kabilang baryo para mag-inom. Ayos lang. Basta huwag ka na lang dumaan sa gubat. Sa tamang daan ka dumaan, ha? Sa merong pose ng ilaw para maliwanag. Hindi mo kasi yata nabalitaan yung nangyari sa kababata ni Paring Topper. Natagpo ang patay sa gubat. Lasog-lasog ang katawan. Wala nang laman loob. Isang araw nang nawawala yun Ayun, natagpo ang ganon. Ang chismis, aswang daw ang pumatay. Ano? Aswang? Bakit ka natatawa? Seryoso ka bang aswang? Nagpapatawa ka ba? Baka ba ako nagpapatawa? Seryoso ako nagkukwento at nagpapaalala sa iyo rito. Ay nako, matatanda talaga Ang hihilig gumawa ng kwento. Lumabas na lamang ng bahay ang binatang si Mario. Dahil meron na siyang pera, excited na naman siyang tumungo sa kabilang baryo para makipag-inuman sa mga kabarkada niya. Bandang 8:00 ng gabi, naligo at nagbihis ng maayos ang binata. Nabalitaan kasi nito sa kanyang pupuntahan ay may mga magagandang babae na dayo. Wala na itong pakialam sa sinasabi ng kanyang ama tungkol sa aswang. Ni kaunting espasyo sa utak niya, hindi man lang sumiksik ang mga paalala na matanda sa kanya. Wow! Bis na bis ang loko Saan ang lakad? Wala ka na ron, no? Nagpatuloy lang sa paglalakad ang binata, pero sinundan pa rin siya ni Ruben. Uy! Sungit nito Ano ba? Huwag kang magulo, may lakad ako. Sama naman ako! Ha? Napatigil si Mario at iritado ang mukha nitong tumingin sa kaibigan. Sabi ko, sama ako. Hindi ba pwede? Matinong tao ka, di ba? Hindi ka pwede doon. Lahat kami ron patapon. Sus! Sige na, sama na ako. Sige ka, baka mamaya makasalubong mo yung aswang. Alam mo, tigilan mo nga ako sa kakaswang-aswang na yan. Pareho kayo ni tatay Aswang-aswang. Mukha na kayong aswang. Ay, hindi ka nga pala naniniwala sa ganun, Pero, malay mo naman, di ba? Baka totoo. Kaya, sasamahan na kita. May pera din naman ako dito May pang-ambag ako. 3 araw na ako dun sa ginagawang bahay. Nang marinig yun ni Mario ay napagtanto niyang parang magandang ideya na isama niya si Ruben. Makakatipid siya dahil ito ang pag-aambagin niya. O sige na, sumama ka na. Pero maayos ka Ayaw ko ng siraulo dun. Sus, akala ko ba lahat kayo ron patapon? Wala bang siraulo dun? Ang ibig kong sabihin, huwag mo kong bibigyan ng kahihiyan. Yun lang naman pala di sige. Inakbayan na siya ni Ruben. Sabay na silang naglakad. Dahil mas madali ang daan sa kagubatan, kahit na ayaw doon ni Ruben ay doon pa rin sila dumaan. Kalalaki mong tao, duwag ka. Paano nga kung totoo yung sinasabi ng mga tao na totoo yung mga aswang? Anong gagawin mo? Wala akong gagawin kasi wala namang aswang. Tulig ka pala Sabi ng tita ko, totoo daw yung mga aswang Marami daw nun sa mga gubat. Kung totoo mga yan, dapat lahat ng tao sa atin wala na. Di ba sabi nyo, mababangis sa mga aswang? Nasaan ba sila? Wala, di ba? Nga. Huy, ano yun? Ang alin? Parang may gumalaw dun sa kabilang puno. Sabog ka ba? Hindi ka pa lasing yan, ha? Ayaw kasing sumeryoso Kulit nito Ay nako, bilisan mo kasing maglakad. Kaya ka natutulig Gumaan na rin naman ang pakiramdam ni Ruben ng mga sandaling yon. Nang makaalis na rin sila sa kagubatan,
Pagdating nila sa kabilang baryo ay agad nilang tinungo ang kabarkada ni Mario. Sayawan, inuman at kantahan. Merong pang naghaharutan at merong naghahalikan. Mausok din dahil sa sigarilyo, mga bagay na kinasanayan na lamang ng binata mula nang mawala ang kanyang ina. Makalipas lang ang halos 2 oras, si Mario na mismo ang nakaisip na umuwi. Hindi na kasi trip ni Mario ang mga bagong dumating na babae. Para sa kanya, mga mukhang paa na may kalyo ang mga yon. Pambira naman kasi. Bakit ba kasi ang dami mong uminom eh? O bakit? Hindi pa naman ako lasing ah. Hindi lasing. Tingnan mo nga sarili mo. Hindi ako lasing no. Diretso pa nga lakad ko eh. Ay saan tayo dadaan? Doon pa rin. Saan mo gusto? Sa buwan. Wala nang nagawa pa si Ruben nang dumiretso na ang binata sa bungad ng gubat. Pagpasok pa lang nila roon, nagtindigan na kagad ang balahibo ni Ruben. Ay! Mga aswang! Nandyan ba kayo? Kainin nyo nga tong kaibigan ko. Masarap to! Lasang adobo na panis! Uy, matahimik ka nga. Nasa gubat tayo eh. Baka mamaya may makarinig na masamang elemento sa'yo dyan. Nako! O bakit? Takot ka bang makain ng aswang? A-S-W-A-N-G? Aswang? Tuwang-tuwa si Mario sa ginagawa niyang pangaasar sa kaibigan. Napapakamot na lamang ng ulo si Mario dahil sa kanyang kakulitan. Makalipas pa ang ilang minuto, napapansin nilang tila hindi pa rin sila nakakaalis ng kagubatan. Saka lang nila napagtanto na naliligaw na sila nang may madaanan na silang ilog. Hindi naman kasi nila yun nadaanan nung papunta pa lamang sila. Yan, naligaw na tayo. Ang ingay-ingay mo kasi. Kung nanahimik ka na kanina pa, edi sana hindi tayo naligaw. Anong punit ng ingay ko sa direksyon na dinadaanan natin? Baka kasi yung daan na dinaanan natin sa iba na dumaan. Ha? Ang gulo mo nakausap. Ganyan ka pala talaga kapag lasing. Hoy! Mga aswang! Ituro nyo nga sa amin kung saan yung tamang daan. Naliligaw na kasi kami. Hindi na nakatiis pa si Ruben. Tinakpan na niya ang bibig ni Mario para manahimik lang ito. Maya-maya pa, nakarinig sila ng babaeng kumakanta. Kahit si Mario din na lasing, biglang natahimik at nagtaka. May beer house ba sa gubat na to? Bakit parang may videokehan dito? Sira ulo. Hindi videokehan yung naririnig natin. Boses yun ng babae. Paano makakaroon ng boses ng babae dito sa gubat tapos nakakanta pa? Hindi ba pwedeng magkaroon ng boses ng babae dito? Eh tayo nga boses ng lalaki eh. Nang marinig na naman nila ang tinig ng dalaga, tila naramdaman nilang kusang umahakbang ang kanilang mga paa. Hanggang sa nakarating na lang sila sa isang malaking puno. Nakita nila ang isang babaeng naroon. Nakaupo sa malaking ugat. Nagliliwanag ang buong katawan nito at kumakanta pa rin. Tumigil lamang ito nang si Mario na mismo ang lumapit dito. Hoy miss! Totoo ba itong nakikita ko? Kakulay mo yung gawgaw? Tumingin lang sa kanila ang dalaga. Nakangiti ito sa kanila na parabang matagal na sila nitong kilala. Teka, white lady ka ba? Hindi ako kagaya ng mga sinabi ninyo. Ako ay isa lamang elementong puti na nagbabantay sa kagubatan. Ah, isa kang gwardya. Hindi ka white lady. Pero isa kang lady guard. Di ba? Hindi ako ganon. Eh ano ka ba kasi? Isa akong... Miss, modus ka ba? Ha? Anong modus? Di mo alam ang modus? Wala pala to eh. Mahina. Miss, kung tama ang inala ko, isa ka bang diwata? Biglang nadagdagan ng liwanag ng paligid dahil sa sinabing yun ni Ruben. Ngumiti ng malapad ang diwata. Buti pa ang isang ito ay may utak. Itong isang madaldal ay puro bungulang. Walang laman.
Hindi bale, magpapakilala ko sa inyo. Ako si Amalia, ang diwatang nangangalaga sa kagubatan na ito. Nandito ka. Anong pangalan mo? Pingi ka ba? Kasasabi ko lang. At saka pwede ba manahimik ka muna? Nagsasalita ako? Ha? Sorry naman. Di sige, tuloy mo. May dahilan kung bakit nagtagpo ang landas natin. Ikaw, Mario, meron kang tungkulin na dapat gampanan. Ang tungkulin na ito ay magsisilbing biyaya para sa iyo at maaari ding isang karma. Pambira naman. Napadaan lang dito, nagkaroon pa ng tungkulin, no? Ito na lang si Ruben. Mabuting tao tong si Ruben. Mas maraming magagawa ito. Ikaw ang pinili ng mga bathala. Ikaw ang pinili nila para bigyan ka ng aral sa lahat ng ginagawa mo sa ama mo. Aba, chismosa ka siguro, ano? Bakit alam mo yung tungkol dun? Uy, diwata kinakausap mo. Gusto mo bang maging palaka? Huminga ng malalim ang diwata. Kitang-kita na parang nagpipigil lamang ito ng galit. Pero kahit na ganon, pinagpatuloy pa rin ito ang pagsasalita. Kailangan kasi talagang marinig ni Mario ang mga sasabihin nito. Mario, magbabago ang buhay mo sa oras na ibigay ko sa iyo ang sandata na magagamit mo kontra sa kasamaan. Kaya naman, kailangan mo na ring maging matino sa lahat ng oras. Igalang mo ang iyong ama kung ayaw mong mawala siya sa buhay mo. Mario, may nakaambang panganib sa sangkatauhan. Ikaw lang ang makapagliligtas sa mga tao. Di nga ako marunong magsaing tapos gusto mo iligtas ko mga tao? Pambira naman, oh. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang sandata ng kabutihan. Biglang umangin na malakas. Nasilaw sila sa liwanag. Maya-maya lang, naramdaman nilang may bumagsak na mabigat na bagay. Nang mawala ang liwanag, nakita nila ang isang palakol na umuusok pa. Kunin mo ang palakol na yan. Ha? Bakit ko kukunin Mukhang mainit. Hindi mainit yan. Kunin mo na. Oo na. Makasigaw naman to. Paghawak ni Mario ng palakol, tila merong kapangyarihan na dumaloy sa buo niyang katawan. Namutla ang lalaki. Nag-alala naman si Ruben nang makitang tila nagbago ang reaksyon ng muka ng kanyang kaibigan. Teka, sandali. Anong nangyayari sa kaibigan ko? Ewan ko, baka nilalagyan ng laman ng utak niya. Makalipas ang ilang segundo, naging normal na ulit ang binatang si Mario. Para itong nahimasmasan. Pero nang makita nito ang dalagang nakalutang, nawalan ito ng malay. Makailang ulit pang pinagsasampal ni Ruben ang mukha niya para lang magising siya. Nakalabas na sila ng kagubatan ng mga sandaling yun. Nasa gilid na sila ng kalsada. Hindi na kinaya ni Ruben na buhatin pa pauwi ang kaibigan. Uy, ano? Ayos ka na ba? Akala ko mamamatay ka na eh. Ano bang nangyari? Naimatay ka. Ano ba nangyari at bakit ka nahimatay? Nagtatanong nga ako sa iyo, di ba? Naimatay ka nga kanina nung kausap natin yung diwata. Natakot ka ba kanina? Diwata? Oo nga, diwata ba talaga yon? Pambira ka naman. Ngayon ko pa talaga nagduda. Ay nako, lakas pala talaga ng tama ng alak na ininom natin kanina. Kung ano-ano na lang yung nakikita ko. Totoo nakita mo kanina, baliw. Ito yung palakol. Ibinigay niya ito sa'yo. Inabot ni Ruben ang isang palakol na may kalakihan ng bahagya ang talim. Ang hawakan naman nito ay may disenyo na parang apoy. Kinuha ito ni Mario. Tiningnan niya ito ng maigi. Ganda. Saan daw ito nabili? Pinagsasabi mo. Binigay nga sa'yo ng diwata yan. Yan daw ang magagamit mo kapag kinalaban mo na yung mga kampo ng kadiliman.
Bigla na lamang naalala ni Mario ang lahat ng sinabi sa kanya ng diwata. Sa pagkakataong ito, napagtanto niyang totoo nga talagang meron silang nakausap na diwata. Sumeryoso ang kanyang muka, napapalunok ng laway at parang kinakabahan. O ano? Naniniwala ka na ba? Naalala mo na, no? Hindi, ayoko niyan. Tungkuling pinagsasabi niyon. Sino ba siya? Bigla-bigla na lang lilitaw tapos utusan ako. Tatay ko nga hindi ako mautusan eh, siya pa. Sus, Magkaiba ang tatay mo at ang diwatang yon. basta, ayoko. Tsaka, pinagsasabi niyang kampo ng kadiliman. Ang kampo ng kadiliman dito ay yung mga tsismosa. Yun lang. Tumayo na ang binatang si Mario at nauna nang naglakad. Nawala na ang kalasingan nito sa mga nangyari. Agad naman siyang sinundan ni Ruben. Pilit na ibinibigay sa kanya ng kaibigan ng palakol. Pero hindi niya yun tinatanggap. Ayaw niya ng bagay na yun. Mas gusto niya pa ang bote ng alak kesa roon. Hanggang sa makabalik na sila ng kanilang baryo. Wala nang nagawa pa si Ruben. Hindi na nito pinilit pang ibigay kay Mario ang sandatang yun. Si Mario naman, pumasok na lamang sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang ama na masarap na natutulog. Humihilik-hilik pa yon kaya napangisi na lamang siya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama, hindi niya pa rin maiwasan na hindi mainis. Kahit alam niyang hindi naman niya dapat sinisisi ang ama, ginagawa na lamang niya yon para na rin sa ikagagaan ng kanyang pakiramdam. Kinabukasan ng umaga, nagising ang binata na masakit ang ulo niya. Agad siyang tumungo sa labas para sana bumili na lang ng kapeng nakatimpla na. Pero pagdating niya sa kanilang bakuran, nakita niya ang ama na nagsisibak na ng kahoy. Namulagat ang mga mata niya nang makita ang palakol na ginagamit ng kanyang ama. Bakit? Kung makatingin ka, para ka namang nakakita ng multo Bakit nandyan yan? Ang alin? Yang palukol na yan. Bakit? Sa'yo ba to? Nakita ko lang to kanina dito sa lapag eh. Wisit talaga tong si Ruben, no? May sinasabi ka? Ang sabi ko, hindi akin yan. Tapon nyo na yan. Baka mamaya sa ibang tao yan eh. Bakit ko tatapon pwede namang gamitin? At saka, ang ganda nga ng disenyo Napailing na lamang ang binatang si Mario. Dinukot na lamang niya ang natitirang pera at bumili sa labas. Hindi niya tinanggap ang alok na almusal ng kanyang ama. Hindi niya kasi kinakain yun kapag nasa bahay si Mang Ruperto. Habang naglalakad, nakasalubong niya si Ruben. Mukha itong natataranta. Nawawala yung palakol! Aray! Bakit ba? Nawawala? Iniwan mo kaya sa bakuran, buwang kayata eh. Gagi! Hindi ko iniwan yun doon. Hindi na nga ako dumaan sa inyo kagabi. Ano sinasabi mo? Kusang naglakad papunta sa bahay namin yung palakol? May mga paa ba yun? Alam mo naman kasing galing sa diwata ang palakol na yun eh. Malamang, mahiwaga yun. Ay nako, kunin mo nun sa bahay Ibalik mo nun sa gubat. O kaya, itapon mo na lang. Mukhang hindi mo yata matatakasan ng tungkulin mo, pre. Diyan ka na muna. Papasok pa kami ni Warren doon sa sideline namin eh. Ayaw mo naman sumama. Naglakad na palayo ang binatang si Ruben. Napapailing na lamang din si Mario. Nawiwirduhan na siya sa kanyang kaibigan. Ganun pa man, hindi na lamang niya inintindi pa si Ruben. Nung umagang yon, humilata lang siya sa bahay nila at maghapong natulog. Paggising ay kakain na lang. Lalabas na lang siya sa kanyang silid at para kainin ang iniwang pagkain ng kanyang ama. Ay nako, buti naman at may pagkain na kaagad. Uupo na sana siya sa tapat ng lamesa nang bigla niyang madinig ang misteryosong tinig ng babae. Pamilyarang tinig na yon sa kanya. Napalingon-lingon siya sa paligid pero wala naman siyang nakikitang ibang tao. Nasaan ka? Lumabas ka dyan! Laking gulat niya nang may pumasok na babae sa bahay nila.
Nakasuot lang ito ng puting bestida at walang tsinelas. Uy, paano ka nakarating dito? Makinig kang tao ka. Kailangan mong panindigan ng tungkulin na ibinigay sa'yo. Dahil kung hindi, Ano? Hanep ah, parang nananakot ka pa ah. maaaring mapahamak din ang mga mahal mo sa buhay. Sandaling napaisip si Mario sa sinabing yon ng babae. Unang pumasok sa isipan niya ay ang kanyang ama. Umiiling-iling siya. Pilit niyang binubura yon sa utak niya. Hindi niya gusto ang ideyang magkakaroon siya ng pakialam sa matandang lalaki. Ayaw ko nga eh. Bakit niyo ba ako pinipilit? Hindi ba mali itong ginagawa mo? Bigla-bigla ka na lang darating at manguutos ng kung ano-ano. May sarili akong buhay, no? Hindi mo pag-aari ang buhay mo. Lalo na nung unti-unti na itong napapabayaan, kaya bilang isang diwata, gusto kong magkaroon ng saysay ang buhay na hiniram mo sa may kapal. Kahit na anong sabihin mo, ayaw ko pa rin. Huwag mo sanang pagsisiyan ng mga desisyon na ginagawa mo. Talaga, hindi ako magsisisi. Naglakad na palabas ang babae. Pagsunod ni Mario, nawala na agad ang babaeng yun na parang bula. Hindi niya nakita kung saan yun dumaan. Napapailing na lamang si Mario. Bagamat alam niya namang diwata yon, hindi niya pa rin magawang seryosohin ng mga bagay-bagay. Tumambay na lamang siya sa bahay nila. Gaya ng lagi niyang ginagawa. Kapag wala siyang pupuntahang inuman, tutunganga lang siya sa bahay nila at magbabasa ng kung ano-ano. Nakikinig na lang din siya sa radyo at tamang tawa lang sa mga kalokohan ng programa. Mga bandang 9:00 na ng gabi. Nagtataka na si Mario kung bakit hindi pa nakakabalik ang kanyang ama. Wala pa siyang pagkain, kaya nagsisimula na rin kumalam ang kanyang sikmura. Dahil sa namumuong inis, lumabas siya ng kanilang bahay para magpunta ng palengke. Naisip niya kasi na baka pinauubos pa ni Mang Ruperto ang mga tinda nitong isda. Pero pagdating niya roon, sarado na ang palengke. Wala ng katao-tao sa loob at nakapatay na rin ang mga ilaw roon. Napakamot sa ulo ang binata. Malapit na siyang mabwisit sa kakahanap sa kanyang ama. Paalis na siya nang makita niya ang kaibigan niyang si Warren. Mukhang kagagaling lang nito sa pagbuhos ng semento dahil kita niyang madungis pa ito. Paren, nakita mo ba si Erpat? Huh? Bakit? Tingnan mo to. Tinatanong ko, tinanong din ako. Hindi ko nakita airpot mo. Bakit? Ano bang problema? Kanina pa hindi umuwi ng bahay eh. Nagugutom na ako, no? Di magsaing ka. Hintayin mo pa ba yung tatay mo? Baka dumidiskarte pa yun. Dala ba niya yung kaldero? Sige na nga, umuwi ka na. Wala ka na naman masabing matino eh. Sus, ang sabihin mo, takot ka lang ma-real talk. Maghihiwalay na sana sila ng landas nang meron namang matandang lalaki na lumapit sa kanila. Sa palagay ni Mario, mas matanda ito ng kaunti sa kanyang ama. Nakangiti itong nagtanong sa kanila. Magandang gabi mga iho. Ako si Mang Dado. Pwede ba magtanong? Nagtatanong ka na nga eh. Ano po ba yun? Meron bang albularyo rito sa baryo ninyo? Albularyo? Meron ba? Wala. Pero chismosa, meron. Marami. Interesado ka ba sa mga chismosa? Nako, hindi. Ang kailangan ko albularyo. May sadya sana ako eh. Pero kung wala, sa ibang baryo na lang siguro ako maghahanap. Sige po, pasensya na po ah. Ngumiti sa kanila ng malapad na matandang yon. At sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman ni Mario ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya matukoy kung ano ang ibig sabihin ng kaba na yon. O paano? Mauna na ako ah. Nangangati na ako eh. Sana mahanap mo yung tatay mo para makakain ka na. Hindi na lamang pinansin ni Mario ang kaibigan niya. Naglakad na lang siya pabalik. Pero
Hindi pa man siya nakakarating ng kanilang bahay, bigla siyang napatigil sa paglalakad nang tila marinig niya ang tinig ng kanyang ama. Lumingon siya sa paligid. Wala naman. Sa palagay niya, ang naririnig niya ay nasa malayo. Ang di niya lang maintindihan ay kung bakit niya yun naririnig. Bumuntong hininga na lamang si Mario sa pag-aakalang guni-guni lamang niya yon. Ihahakbang na sana niya ang paa niya, pero narinig na naman niya si Mang Ruperto. At sa pagkakataong ito, klaro na sa pandinig niya na humihingi ng tulong ang kanyang ama. Ay, wisit! Hindi niya rin maintindihan kung bakit hinahanap niya ang pinagmumulan ng sigaw na yon. Kakatakbo niya, nakarating na siya sa abandonadong terminal na parte pa rin naman ng kanilang baryo. Nakita niyang nagtatago roon ng kanyang ama sa likuran ng sirang bus. Tinawag siya nito at agad naman siyang lumapit. Ano bang ginagawa mo rito, ha? Hinaan mo lang ang boses mo. Ano bang problema? Hinahabol kami ng mga kasama ko ng aswang. Ha? Pinagsasabi mong aswang. Ha? Napatigil sa pagsasalita si Mario nang siya na rin mismo ang nakakaramdam ng mabigat na presensya. Hindi niya alam kung normal ba ang pakiramdam na yun. Pero sa ayaw o sa gusto niyang maniwala, ang pakiramdam na mismo ang nagsasabi sa kanya na katotohanan. Aswang ang nasa paligid at ramdam na ramdam niya ito. Biglang nanahimik si Mario. Pumasok sa kanyang isipan na baka meron nang kakaiba sa kanya mula nang makausap niya ang diwata. Naiinis man siyang isipin ang bagay na yon, pero wala rin naman siyang magawa. Binatil yung aswang yon. Tingin namin siya ang dumali ro sa biktima nung nakaraan. Babangis siya, kaya huwag kang lalabas. Umuwi na tayo. Ang kulit mo, huwag kang lalabas Nagulat na lamang sila nang makita na nila ang binatang aswang sa likuran ni Mang Ruperto. Agad na hinila ni Mario ang kanyang ama nang lumundag yon patungo sa kanila. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na totoo nga ang sinasabi ni Mario. Naglabas si Mang Ruperto ng maliit na kutsilyo. Humarang ito sa harapan ni Mario, kahit nakitang-kita naman na nanginginig din sa takot ang matanda. Subukan mo lumapit! Sasaksakin kita nitong hawak ko! Hindi mo masasaktan tong anak ko! Sa naririnig pa lang nila mula sa aswang na yon, nararamdaman na ni Mario na parang gutom na ito. Sa puntong ito, tila may kung ano-anong naglalaro sa utak ng binata. Pero nangingibabaw ang ideya na kailangan niyang mapaslang ang aswang na yon. Maging siya ay naguguluhan din. Dahil kung tutuusin, ang unang iisipin niya dapat ay tumakbo na lang. Dito ka sa likod ko. Ha? Anong sinasabi mo? Ako ang lalaban sa aswang na yan. Ako ang ba? Huwag ka nang makulit. Sa likod ka na nga. Akong bala sa kutong lupa na to. Nagsarado ang kamao ni Mario. Haharapin niya ang aswang gamit ang tapang na hindi niya alam kung saan nagmumula. Nang lumapit na sa kanya ang aswang, sinapak niya yun ng malakas at tinamaan naman ito sa panga. Napalayo ang aswang at medyo nahilo. Tumabingi ang panga nito na dahilan para hindi na ito makaangil. Sige, lapit! Suntukan tayo! Nagtataka si Mang Ruperto sa nasaksihan niya. Hindi niya kasi alam kung papaanong nagagawa yun ng kanyang anak. Ang pagkakakilala niya kasi rito ay lampa. Dahil yon sa nasanay na laging may nanay na nakaalalay sa kanya. Hindi na nagtangkapang lumapit ang aswang sa kanila. Sa isang suntok lang, naging sapat na yung para malaman ng aswang na dapat siyang umatras. Pag-alis ng aswang, biglang naglabasan ng mga kasama ng kanyang ama. Nakatago lang pala mga yon sa kung saan-saan. Manghang-mangha ang mga yon sa ginawa ni Mario. Pinuri siya ng mga ito, pero hindi naman natuwa ang lalaki roon. Bakit ka ba kasi nasa ganitong sitwasyon? Ang tagal mong umuwi.
Ito kasing mga kaibigan ko isinama ko sa paghuli ng aswang. Hindi naman namin inaasahan na mabangis pala talaga. Buti na lang at walang nasaktan sa amin ng malala. Gusto ko lang sana kasing magkaroon ng ekstrang pera Yung ipin kasi ng aswang, binibili ng isang albularyo sa bayan. Kung nauli sala namin ng aswang at napatay, tiba-tiba sana kami. Hindi na nakapagsalita pa si Mario. Gusto niyang pagalitan ng kanyang ama pero hindi niya rin naman yon masisisi. Dito niya nakita na kahit pala anong trabaho ay pinapasok na ni Mang Ruben. Sa isang banda, sa wakas ay nakaramdam na rin siya ng konsensya. Sandali! Hintay mo ako, Mario! Bakit po? Napakatapang mo kanina. Paano nagawa yun? Nakaka-proud yung ginawa mo, anak, ha? Ewan ko, hindi ko ho alam. Bakit hindi mo alam? Ang astig mo kaya kanina. Tuwang-tuwa sa iyo yung mga kaibigan ko Ay nako, umuwi na lang tayo kasi nagugutom na ako. Nauna nang naglakad ang binata pabalik sa kanilang bahay. Kinabukasan, nagising na lang sa ingay ang binata. Nagtatawanan ng mga tao sa labas. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya ang kanyang ama na may kinakausap. Masaya si Mang Ruperto. Makalipas ang halos 1 taon, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang matanda na masigla. Oo, ginawa ng anak ko yun. Kahit itanong niyo pa kila paring Edgar. Sinapak talaga ng anak ko yung panganong aswang. Siguro nga, tumabingi yung mukha ng aswang na yun ang tapang ng anak ko, di ba? Niligtas niya kaming lahat. Kaya utang namin ang buhay namin sa kanya. May anak ba kayong ganyan? Wala! Mga anak nyo, puro papogi lang. Ngumiti saglit si Mario. Hindi niya inakala na masarap pala sa pakiramdam na ipinagmamalaki ng magulang. Pero agad din niyang binawi ang kanyang ngiti. Hindi niya pa rin kasi makakalimutan ang sama ng loob niya sa kanyang tatay. Naging kalmado ang umagang yon para kay Mario. Walang pagtatalo na naganap. At sa unang pagkakataon ulit, magkasabay silang nag-agahan. Mamaya, pinapatawag tayo ni Kapitan sa barangay. Kakausapin tayo tungkol sa nangyari. Sabi nila, masaya si Kapitan. Nung nakaraan pa kasi talaga hinahanap ang aswang na yun Pero ikaw, sinapak mo lang Sikat na sikat ka, anak. Sa susunod, umiwas na kayo sa ganong gawain ha. Ang tanda nyo na hindi nyo nga kayang sumuntok Pero ngayon, naniniwala ka na bang may aswang? Nung klaseng tanong yan. Malamang oo. Sinapak ko nga, di ba? Di, mag-iingat ka na ngayon. Basta. Teka, maiba nga pala tayo. Gusto mo bang sumama sa akin mamayang gabi? May sideline kasi akong pupuntahan. Magbabantay lang tayo ng ospital sa bayan. Yung kakilala ko kasi, yung nanay niya ay nasa ospital. Walang magbabantay mula alas 9 hanggang alas 3 ng madaling araw. Kailangan kasi 2. Kasi yung isa magbabantay. Yung isa naman, syempre, lalabas-labas kapag may aasikasuhin. Magbabantay lang? Oo, walang ibang gagawin. Ba, okay yun O sige. Aba, ayos Nilalagnat ka ba, anak? Natututo ka ng pumayag, ha? Ngumisi na lamang si Mario. Hindi niya na lamang pinansin pa ang mga pambobola ng kanyang ama. Dakong tanghali, nabagot na naman ng binata dahil mag-isa na naman siya sa bahay nila. Lumabas siya ng bakuran. Nakita na naman niya na naroon ang palakol. Dinampot niya yon at muling sinuri. Bumuntong hininga si Mario. Sumasagi na rin sa isipan niya na patusin ang sinasabi sa kanya ng diwata. Payag ka na bang maging tagapagligtas? Napalingon si Mario sa gilid. Nakita niyang nakaupo na ang magandang babae sa harapan ng salangan nila. Oh, paano ka man napunta dyan? Hindi na mahalaga yon.
Ang mahalaga ngayon ay ang desisyon mo. Ano naman ang mapapala ko sakaling pumayag ako? Marami kang mapapala. O sige nga, bigyan mo ako ng malaking pera, papayag ako. Mukhang pera ka pala eh. Sino bang hindi? Anong gagawin mo sa malaking pera? Para di na naalis ng bahay si tatay. Uy, mahal na niya ang kanyang ama. Migil ka nga. Hindi porke babae at diwata ka, di na kita pwedeng masapok ha. Kung pera lang pala ang kailangan mo, wala namang problema. Pag alis ko ngayon, umaasa akong dito na magsisimula ang bagong bersyon mo, Mario. Ang bersyon mo bilang tagapagligtas ng sangkatauhan. Oo na. Dami pang satsat. Tumungo na ang babae papunta sa likuran ng kanilang bahay. Nang sundan niya yon, doon ay nawala na naman ito bigla. Nakita niya si Ruben sa labas ng kanilang bakuran. Nagtataka at tila hindi makapaniwalang nagsasalita siya mag-isa. Bakit? Problema mo? Sino pinakausap mo? Lasing ka na naman ba? Mukha ba akong lasing? Sabog ka no? Bakit ka nagsasalita mag-isa? Kausap ko yung diwata. Punta ng punta rito, nakakainis. Si Amalia, kausap mo? Teka, bakit hindi ko naman nakikita? Aba, ewan ko. Bakit ako tinatanong mo? Ano bang napag-usapan nyo? Tatanggapin ko na yung alok niya. Tinapik ni Ruben ng malakas sa balikat si Mario. Tuwang-tuwa ito sa kanyang sinabi. Tamang desisyon ang ginawa mo, pre. Lalo na ngayon, sikat ka na. Tropa ko, tagapagligtas na! Yehey! Ang cool mo kaya sa kwento ng mga tao sa atin. Hey ka dyan. Tigilan mo kaka-AA mo. Nakakairita. AAhin ko mukha mo eh. Uy, wag mo kakalimutan kapag masumikat ka na ha. Ay naku, lumayo ka nga. Kung makakapit ka, linta ka ba? Sabihin mo nga sa diwata kung pwede akong maging alalay mo, Isa pang A mo, bubulagta ka na dyan. Lumipas pa ang ilang araw at mas marami pang pagbabago ang nangyari sa sarili ni Mario. Unti-unti na siyang nagiging kalmado kapag kausap niya ang kanyang ama. Sinasabihan na rin niya iyon sa pagkain. Kung minsan pa, sumasama na rin siya sa pagtitinda sa palengke. Nangyari lahat ng ito nang makita niya kung gaano ka-proud si Mang Ruperto sa kanya. Kahit kasi ilang araw na ang lumipas, bukang bibig pa rin na matanda ang ginawang pagsapak niya sa aswang. Bukod sa mas gumagandang samahan nila ng kanyang ama, napapansin din ni Mario na parabang unti-unting nagiging sensitibo ang pakiramdam niya. Nagsimula din ito nang tuluyan na niyang tanggapin ang sinasabi ng diwata. Palihim na rin kasi siyang sinasanay kung paano ginagamit ang palakol. Kasakasama niya si Ruben palagi. Alam na rin naman ni Wari ng tungkol sa tungkulin niya at ang tungkol sa diwata. Pero hindi ito makasama sa kanila dahil abalang-abala ito sa trabaho. Ayusin mo lang yan, pre ha. Ayaw ko pang mamatay. Kung talagang gusto mo maging alalay ko, dapat meron kang tiwala sa akin. Nakatayo si Ruben sa harapan ng malaking puno habang nasa kagubatan sila. May nakapatong na mansana sa ibabaw ng ulo nito. Seryosong inaasinta ni Mario ang prutas. Habang si Ruben naman ay pawis na dahil sa kaba. Pagpukol ni Mario ng palakol, tinamaan ang mansanas at bumao ng palakol sa katawan ng puno. Halos manlambot si Ruben nang makahinga na rin siya ng maluwag. Tama na yun ha. Okay na yun. Gumagaling na ako sa pag-asinta. Malamang. Ako ba naman palagi yung nasa hukay yung isang paa eh? Pre, hindi ba nakakasuka? OA o baduy? Ang alin ba? Itong ginagawa ko. Dati kasi, maangas at barumbado ko. Tapos, eto ko ngayon, nagpa-practice kalabanin ng aswang. Pagtatawanan siguro ako ng mga barkada ko sa kabila kapag nalaman nilang ganito ko. Ano naman kung ganyan ka? Ang cool mo kaya?
Dito sa baryo natin, mataas na ang tingin nila sa'yo mula nang sapukin mo yung aswang. At mas lalong bibilib ang mga yan kapag nalaman nilang ikaw ang magliligtas sa kanila. Ang cool kaya. Dati, mainitin ulo mo. Ngayon, kalmado ka na. Marunong ka nang gumalang at interesado ka na sa mga bagay-bagay. Hindi ka na rin nagiinom. At higit sa lahat, nakikinig ka na sa tatay mo. Anong baduy dun? Anong OA at nakakasuka? Ang tawag sa ganyan, pre, character development. Nabasa ko lang sa magazine yan, ha? Yan yung parte ng buhay ng tao na kung saan, mula sa ganitong pag-uugali, mas gumaganda pa ang bersyon mo. Huwag mong intindihin yung mga yun. Ang tunay na kaibigan, sinusuportahan ka sa kung ano mas makakabuti sa'yo. Susuportahan ka nila sa pagbabago mo. Hindi yung yayakagin ka na naman nila pabalik sa mga bisyo-bisyo nyo. Walang kwentang kaibigan yun. Kaya nga tunay na kaibigan kayo ni Warren eh. Pre, salamat sa inyo ha. Hindi niyo ako sinukuan. Walang iya. Ang drama mo naman. Ano ka ba? Wala yun. Natural na gagawin namin yun sa'yo kasi kaibigan ka namin. Ngayon, alam mo na kung anong pagkakaiba ng barkada sa kaibigan. Pero curious lang ako, pre, ha? Ano bang nagtulak sa'yo para magbago ka? Bumuntong hininga ang binata at napangiti habang nakatingin sa palakol na hawak. O ayan, nakakangiti ka na rin eh. Sa totoo lang, nung una hindi ko rin alam eh. Siguro dahil naramdaman ko na totoong mahal pala ako ng tatay ko. Lalo na nung naririnig kong pinagmamalaki niya ako sa mga iba. Nakukonsensya nga ako eh. Kasi kahit wala naman siyang kasalanan sa pagkawala ni nanay, sinisisi ko siya. Pre, ang mga magulang, walang kapantay ang pagmamahal niyan. Matitis nilang sarili nila pero mga anak nila hindi. Kausapin mo lang ang tatay mo. Maintindihan ka naman niya eh. Nakakasigurado ako dun. Yun nga eh. Lagi niya akong naiintindihan. Kaya mas lalo akong nakukonsensya kasi kahit na minsan, hindi mo lang siya nagalit sa akin. Sige, ganito na lang pre. Total, tinanggap mo na ang misyon. Bumawi ka na lang. Gumawa ka ng mga bagay na sa tingin mo, mas lalong matutuwa ang tatay mo sa'yo. Ganun. Pwede ba yun? Oo naman. Gagawin... Oh! Uy! Ano yun? Sigawan yung pre ah. Nagmamadaling umalis ang magkaibigan sa kinilalagyan nila. Nang makarating na sila sa daan, nakita nila ang nagkakagulong tao roon. 8:00 na pero nagkukumpulan pa rin. Sa loob nito ay may 3 bangkay na matatandang lalaki na magkakapatong. Mga wala ng laman loob ang mga yon. Walang mga mata at tapyas na rin ang labi. Bumilis ang tibok ng puso ni Mario ng mga oras na yon. Yun ang unang pagkakataon na nakakita siya ng bangkay. Pre, tingin mo aswang gumawa niyan? Aswang. Nararamdaman ko eh. Aswang nga, pre. Napatingin sa kanya ang mga tao nang sabihin niya yun. Nakaramdam siya ng pagkailang. Pero pinanindigan na lang niya ang kanyang sinabi. Malaki ang posibilidad na aswang ang gumawa nito. Walang ibang gagawa nito kundi ang mga nilalang na yon. Nung gabing yon, iniwan ni Mario Trube ng mga tao roon. Pagdating nila sa bahay, naabutan nila si Mang Ruperto na naghahasa ng itak. Tapos ka na bang magsanay? Alam na rin ni Mang Ruperto ang tungkol sa mahiwagang palakol. Isa ito sa nakakaalam. Kaya naman todo suporta sa kanya ang ama. Halos lahat na yata ng itak sa bahay nila ay nahasa na nito. Ayon kasi sa matanda, gagamitin niya yon at sasama sa pakikipaglaban. Tapos na po. Pero may nangyaring masama eh. Nangyaring masama? Napalaban ka na ba sa mga aswang? Hindi pa ho. Pero may dumating na bangkay ng 3 matanda. Malakas ang kutob ko. Aswang ang dumali sa Mario! Mario! Humahangos na dumating ang binatang si Warren. May mga semento pa ito sa kamay at binti nang pumasok ito sa kanilang bakuran. Pre, nabalita mo na ba yung nangyari?
may pinaslang yung mga aswang. Wala pang ebidensya na aswang ang dumali doon. Pero yun ang hinala nga namin. Aswang nga. Alam niyo kung paano ko nasabi? Yung 3 matanda na pinatay, mga albularyo sila. Ang sabi sa narinig kong kwento pinapatay ng mga aswang ang mga albularyo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo nga! Albularyo raw ang 3 yun. Papunta pa lang daw sana sila ngayon dito sa atin para magbigay ng pangontra sa aswang. Pero ganun ang nangyari. Kinausap daw kasi yun ni Kapitan tungkol sa mga aswang. Mukhang pinapatay nila ang mga taong po pwedeng maging hadlang sa kanila. Maria, kailangan mo mag-ingat ha. Kapag nalaman nila ang tungkol sa mahiwagang palakol, hindi malabong ikaw ang isunod nila. Huwag kayong mag-alala, Tay. Hanggat hindi pa ho ako bihasa, walang makakaalam kung anong tinatago ko. Bumuntong hininga na lamang ang binatang si Mario. Hindi mapalagay ang kanyang kalooban. Kung noon, iniisip lang niya kung papaano siya makakainom. Ngayon, ang tumatakbo na lamang sa isipan niya ay kung ano ang gagawin niya sakaling makaharap na niya ang mga aswang. Dumaan pa ang 1 linggo. Naging laman na ng usapan ang sunod-sunod na pagpatay. Kumalat ang kwento. Nadagdagan at nabawasan ng mga detalye dahil sa mga tsismosa. Pero iisa pa rin naman ang naging dulot nito sa lahat. Walang iba kundi hilabot. Sige na Mario, iwan mo na ako rito. Punta mo na si Ruben at magsanay na kayong dalawa. Sigurado po ba kayo? Oo. Mamaya darating na rin naman si paring Edgar. Tutulungan niya naman akong magligpit. O sige, basta kapag may nangyaring hindi maganda, ikalembang mo lang yung maliit na bell na binigay ko sa inyo ha. Kahit nasa malayo ko, maririnig ko yan. Tumangot ngumiti na lamang sa kanyang ama. Nagmamadali na siyang bumalik sa kanilang bahay. Kinuha na niya ang palakol na nakabalot sa tela. Bumuntong hininga ang lalaki. Ang tagal niya na kasi itong ginagamit, pero wala pa rin siyang nararamdaman na hiwaga roon. Maliban na lang sa pagiging sensitibo ng kanyang pakiramdam. Paglabas niya ng bahay, bigla niyang nakita ang matandang lalaki na sa pagkakaalala niya, nagpakilala itong dado sa kanila ni Ruben. Pero mukhang hindi na siya nito namumukaan dahil nagpagupit na siya ng buhok. Iyo, pwede ba magtanong? Anong itatanong niyo? May kakilala ka bang albularyo rito? Meron lang kasi akong ipapahilot. Ang sakit na kasi ng kasukasuan ko Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang naramdaman ni Mario ang hiwaga ng meron ng palakol. Kasabay nito ay ang ideyang lumitaw sa utak ng binata. Nagtataka siya kung bakit naghahanap na naman ito ng albularyo gayong nasabi na nila noon na walang albularyo roon. Hindi ko po alam Bago lang din po ako rito. Nagkaila na lamang siya. Ngumiti naman sa kanya si Mang Dado at naglakad na rin palayo. Habang pinagmamasdan na matanda, bigla na lamang may napagtanto ang binata. Ang 3 matandang albularyo. May kinalaman kaya ang 3 albularyo na namatay sa paghahanap nito ng albularyo? Hindi kaya aswang ang matandang yun? Pinapatay niya ang mga albularyo para wala nang hahadlang sa lahat ng gagawin nila. Tinanggal ni Mario ang tela na nakalagay sa palakol. Hinabol niya ang matanda pero pagliko niya sa kaliwang kanto, katakatakang bigla na lamang nawala yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Aswang nga ang matandang yun. Kahit ang palakol ko nagre-react Sa mga sandaling ito, para bang sinasalinan siya ng lakas ng mahiwagang palakol. Nararamdaman niya kasi ang tila pagkabuhay ng kanyang mga ugat. Nagmamadali na siyang tinungo ang kinaroroonan ni Ruben. Sa kanyang pagmamadali, nabangga niya ang isa pang matanda. Isang matandang babae na puti na ang buhok, ngunit diretso pa ang tindig. Sa halip na matumba matanda, nanatili lang yung nakatayo at parabang hindi man lang nasaktan. Pasensya na po, nagmamadali lang talaga ako. Mahiwaga ang daladala mong sandata. Sino ka? Napatigil si Mario nang marinig ang sinabing yun ng matandang babae.
Seryoso ang mukha nito at tila nangungusap ang mga mata. Sino kayo? Ako ang unang nagtanong. Sino ka? At bakit may daladala kang ganyan? Hindi nyo na kailangang malaman. Nagmamadali ako. Kung sino ka man, sana'y magamit mo ito laban sa kasamaan. Nagkatinginan sila sandali. Nakita niya sa mga mata na matandang babae na tila humihingi ito ng tulong. Dahil dito, napatango na lamang si Mario. Naramdaman niyang hindi masamang tao matandang babae. Kaya naisip niyang sabihin ang kanyang pangalan. Mario ang pangalan ko. Tulad nyo, gusto ko rin ipagtanggol ang sangkatauhan. Isa ako ng albularyo. Kapag may mga gusto kang malaman, pumunta ka lang sa kabilang baryo, sa Sitio 12. Isang pagtango na lamang ang naisukli ng binata sa matanda. Pagkatapos noon ay dali-dali na rin niyang tinungo ang kanyang kaibigan. Nang dumating siya roon, naabutan niya si Ruben na may kausap na Bombay. Umiiyak ang Bombay na yon kaya agad na lumapit si Mario. Bakit? Anong problema? Kaibigan to ni Papa. Humihingi ng tulong. Yung alagang aso daw kasi niya, tinangay daw ng isang lalaking nanlilisik ang mga mata. Kagabi. Pero hanggang ngayon hindi pa rin daw nakikita. Ako mag-aawa sa inyo. Ako tulong niyo hanap aso ko. Siya na lang meron ako eh. Kapag wala siya, wala akong pamilya. Sige na, ako babayad kahit gano'ng kalaki presyo. Basta ligtas niyo aso ko. Natatandaan mo ba kung anong itsura na sinasabi mong lalaki? Matangkad, pula mata tapos lisik-lisik, tapos pangit. Tululaway ng lalaki, kala mo tanga eh. Aswang yung kumuha sa aso mo. Ang mga aswang, kumakain din ng hayop kapag hindi nila kaya makakain ng tao. Ibig sabihin, kain niya aso ko. Hindi pa natin sigurado, pero malalaman natin. Tulong mo ko, dali. Ako ba yan malaki? Balik mo aso ko. Gagawin namin kung ano makakaya namin. Pero wag kang umasa ha. Ayaw din namin mangako. Hindi naman kami mga eksperto pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pagkatapos nilang makausap ang Bombay, umalis na rin si Mario at Ruben doon. Pinuntahan na lang nila si Warren sa bahay nito. Sakto naman, nakatatapos lang maligo ng binata at parang pupunta na rin ito sa kanila. Sama ka? Saan yan? Magpa-practice. Tapos susubukan na rin naming rumonda. Sige, sama ako. Uy Mario, tulala ka na naman. Nakainom ka na naman ba? Baliw, hindi na nagiinom ang tropa natin na yan. Yan ang problema, pre. Nabibigla ako sa mga nangyayari. Totoo na ba ito? Totoo na bang malapit ko nang makaharap ang mga aswang? Masyado kasing mabilis yung mga pangyayari, pre. Pero mas gusto namin kung ano ka ngayon. Huwag na muna tayo mag-practice ngayon. May pupuntahan tayo. Nasisiguro kung marami tayong malalaman sa matandang yon. Mabilis silang naglakad patungo sa kabilang baryo. Nang makarating na sila roon, ay nadaanan pa ni Mario ang mga kabarkada niya. Pinapainom siya ng mga yon pero tinanggihan na niya. Hindi naman kasi inuman ang kanyang pinunta, kundi ang albularyong matanda na nakausap niya. Nakaka-proud ka talaga, pre. Marunong ka ng tumanggi, ah. Panis ka! Tapos na yan sa mga masasamang impluensya, no? Andito na tayo. Tumigil sila sa harapan ng bahay na yari sa kawayan. Lumapit si Mario kaunti at saka tumawag. Ilang sandali lang, lumabas ang isang matandang babae. Napangiti pa ito nang makilala si Mario. Ikaw pala, pumasok ka. Alam kong marami kang gustong malaman. Nagkatanguan ng tatlong binata. Nang nasa loob na sila ng bahay ng Ali, binigyan sila nito ng tig-iisang kape na may halong luya. Nasusuka si Ruben sa inumin na yon pero hindi na lamang nito pinapahalata. Nasabi mo sa akin kanina na isa kang albularyo. Kailangan namin ng kaalaman mo para mas malaman namin kung papaano ang paghahandaan ng mga aswang. Bago yon,
Gusto ko na munang malaman kung papaano ka nagkaroon ng ganyang klase ng sandata. Ibinigay ho sa akin to ng isang diwata sa gubat. Ang sabi niya, magagamit ko raw ito kapag nakalaban ko na mga aswang. Hindi ko alam kung bakit ako pero ngayon, ginagawa ko makakaya ko para paghandaan ng mga aswang. Ikaw pala ang bagong tagapagligtas ng sangkatauhan. Kung ganon, dapat pala kitang tulungan. Ikaw ang susi para maisalba natin ang maraming buhay. Tumayo ang matandang babae at meron itong kinuhang libro. Lumang-luma na ang libro. Parang kakaunting bagsak lang ay magkakalas na ang mga pahina nito. Basahin mo ang mga nakalagay dyan kapag umuwi ka na. Nakapaloob dyan ang kasaysayan ng mga aswang sa probinsyang ito. Marami kang malalaman dyan tungkol sa kanila. Pero Manang, alam niyo po ba kung paano po kami matututo? Gusto kasi naming tulungan tong kaibigan namin na kalabanin ng mga aswang. Wala naman akong kaalaman sa pakikipaglaban. Siguro ang may papayo ko lang, magsanay lang kayong humawak ng sandata. At dapat buo ang loob ninyo. Mukhang sariling sikap talaga tayo, pre. Alam niyo po ba kung gaano kadelikado kalaban itong mga aswang? Sobrang delikado. Lalo na kung isa ka lang pangkaraniwang tao. Mag-iingat din kayo sa lahat ng nakakausap ninyo. Kayang-kaya nilang magpanggap na parang isang normal na mamamayan. Lahat ng palatandaan ng pagiging aswang ay nakapaloob din sa librong yon. Kaya naman, basahin mo at nang magkaroon kayo ng kaalaman. Pasensya na. Ito lang ang may tutulong ko. Sana ay nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat po. Malaking tulong na ang mababasa namin dito. Pero, alam niyo naman po bang pinupuntirya ng mga aswang ang mga albularyo? Sa katunayan, yung 3 albularyo na natagpuan sa baryo ninyo, mga kaibigan ko sila. Kung ganon, dapat nagtatago na rin po pala kayo. Paniguradong hinahanap ka na rin po ng mga aswang. Kayang-kaya ko naman ang sarili ko. Hanggat nandito ko sa bahay ko, walang makakagalaw sa akin. O siya, sige na. Umuwi na kayo. Delikado na sa daan. Maraming salamat po ulit. Mag-iingat po kayo palagi. Bit-bit ang lumang libro ay umalis na rin sila roon. Kahit na papaano, nagkaroon ng kaunting kagaanan ang loob ni Mario. Kampante siyang marami siyang matututunan sa oras na mabasa na ang nilalaman ng libro. Nang makabalik na sila sa bahay, wala na naman doon ang ama ni Mario. Bagay na ipinagtataka na naman ni Mario dahil mag-aalas 10 na ng gabi. Kapag ganong oras at wala pa ang kanyang ama, iba na ang kutob niya. Kung noon ay wala siyang pakialam, ngayon ay nag-aalala na siya. Wala bang nasabi sa iyo na aalis siya? Wala. Ang sabi niya kanina, uuwi naman siya kagad pagkatapos niya sa palengke. Hindi rin naman niya kinakalimbang yung maliit na bell na bigay ko sa kanya. Kalma, baka may dinaanan lang sandali. Mag-aalis 10 na eh. Mag-aalas 10 na eh. Napalingon silang 3 sa labas nang makita nagmamadaling pumasok ang matandang si Ruperto. Kitang-kita ang pagiging kabado nito base sa reaksyon ng muka. Tulungan niyo ako! Yung asawa ni Paring Edgar, hindi lang ng mga aswang! Napatayo agad si Mario nang marinig yon. Agad niyang tinanggal ang balot ng palakol. Wala siyang sinayang na oras at tinungo agad nila ang kagubatan kung saan dinala ang asawa ni Mang Edgar. Naaamoy pa ni Mario ang amoy ng aswang, kaya naman yun ang kanilang sinundan. Madilim na sa kagubatan. Malamig pa kaya hindi maiiwasan na kilabutan. Mga ilang sandali lang, sumenyas na si Mario sa 3 na tumigil. Marahan silang umupo at nagtago na muna sa malalapad na dahon ng gabi. Bakit? May nararamdaman ako. Dito lang kayo. Ako lalapit. Pero anak, sasama kami para mapahamak ka. Wag na.
Kapag hindi ko kaya, saka kayo sumunod. Maigpit ang hawak ni Mario sa itak. Maraan siyang lumapit kung saan niya nararamdaman ang presensya ng isang aswang. Mga ilang sandali lang, meron na siyang nakitang kubo. Kahit medyo malayo, naririnig niya roon na parabang may mga bihag na tao sa loob. Meron ding aso na tumatahol-tahol. Kabado si Mario, pero nilalakasan niya ang kanyang loob. Batid niyang ito na ang unang pagkakataon na mapapalaban siya. Naglakad siya patungo sa harapan ng kubo. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang 4 na tao, 2 bata, 1 binata at 1 matanda. Sa gilid naman ay merong aso. Sa palagay ni Mario, mukhang kakarnihin ng aswang ang mga yon. Kailangan ko silang iligtas. Pagharap niya, tumambad sa kanya ang isang lalaking mapayat. Nanlilisik ang mga mata at naglalaway. Lumapit ito agad sa kanya at nahawakan siya sa magkabilang balikat. Binalandra siya nito sa dingding ng kubo. Mas lalong lumakas ang iyakan sa loob, pati na rin ang tahol ng aso. Buwisit ka! Ang baho ng hininga mo! Naglalaway ka ba? Inambahan ni Mario na papalukulin niya ang aswang pero mabilis itong lumundag palayok. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Mario. Sa puntong ito, unti-unti na ring nalulusaw ang takot at kaba sa kanyang sistema. Dahil ang tumatakbo na lamang sa utak niya ngayon ay paslangin ng aswang na nasa harapan niya at iligtas sa mga bihag. Muling umatake ang aswang sa kanya. Sinubukan siya nitong patamaan ng kalmot pero naihaton na niya ang palakol. Nang matamaan niya ang aswang ay agad na naputol ang braso nito. Sigaw ng sigaw ang aswang dahil sa hapdi. Habang si Mario naman namamangha ng maramdaman na parabang may vibration ang ginagamit niyang palakol. Binitiwan na niya ang isa pang hawak niyang itak at ang palakol na lang ang kanyang ginamit. Hindi siya nagdalawang isip na ipukol yun sa direksyon ng aswang. Tinamaan ng aswang sa dibdib. Mabilis siyang tumakbo palapit doon at saka hinugot ang palakol. Tinaga niya ito sa liig at agad na ring tumumba. Bumulagta ang aswang. Ilang segundo lang nakita niya agad itong naabo. Hala, gagi! Nagulat siya dahil hindi niya inakala na sobrang mahiwaga talaga ang palakol na kanyang hawak-hawak. Pumasok na siya sa loob ng bahay. Nakita niya roon ang aso na palagay niya, yun ang aso na hinahanap ng Bombay na si Amir. Huwag kayong matakot, ligtas na kayo. Pinakawalan ni Mario ang mga yon. Pinabuhat na lang niya sa binata ang aso para makaalis na rin. Nang balikan na ni Mario ang mga kasama niya, nagtaka siya dahil hindi na niya inabutan ang mga yon. Naglakad-lakad ang binata para hanapin ang mga kasama niya. Pero sa kasamaang palad ay wala siyang makita. Kalmado lang ang binata, pero aminadong nag-aalala lalong-lalo na sa kanyang ama. Kaya naman muli niyang sinuyod ang kagubatan. Nakaramdam na siya ng aswang sa paligid. Tumigil siya sa gilid. Nagmasid muna at inobserbahan ang kanyang mga naririnig. Ilang sandali pa, nakita na lamang niya ang 4 na aswang na merong daladalang mga sako. Hindi niya inatake ang mga yon. Sinundan niya kung saan pupunta. Hanggang sa makaraan nga lang ng ilang minuto, nakita niyang pumasok sa isang kuweba ang mga aswang. Nang masiguro niyang walang nakakakita sa kanya, nagmamadali rin siyang tumungo roon. Maliwanag naman sa loob dahil may mga sulo na nakadikit sa bawat pader. Buong buo ang kanyang loob habang naglalakad papasok ng kuweba. Maya-maya lang, meron na siyang narating na 400. Pinili niya ang pangalawang lagusan. Doon niya kasi nararamdaman ang mga aswang na nakita niya. Pero napatigil siya sa paglalakad nang may marinig siyang sumisitsit sa kanya. Marahan siyang lumapit. Ibinaba niya ang sandata nang maamoy niya ang langis ng kanyang ama. Lumabas na kayo dyan! Nandito lang pala kayo. Baliw! Ikaw ang pumunta rito! Hinila siya ni Ruben at Warren papasok sa silid na yon na wala namang pintuan.
Nagtago lang sila sa mga drum. Mabuti naman at nasa maayos kang kalagayan. Anong nangyari sa pinuntahan mo? Naligtas ko na yung mga bihag ng aswang, pati yung aso ng Bombay. Pero kayo, paano kayo napadpad dito? Habang nagtatago kasi kami kanina, may napadaan na aswang. Makikita kami ron kaya napilitan na kaming umalis. Tapos, naisipan naming sundan. Dinala kami ng paa namin dito. Ngayon, hindi na kami makalis dito. Buti dumating ka. Mukhang meron silang ginagawa doon sa loob. Tingin ko, kailangan kong pumasok doon. Delikado anak, mabuti pa. Umalis na lang tayo. Tapos, magsabi tayo sa iba para marami tayong kasama kapag bumalik tayo. Hindi, mas magiging magulo kung marami tayo. Warren, ayos lang ba na umalis kayo ni tatay? Tayo rin ang papasok sa loob. Wala namang problema sa akin. Pero Mario, Tingin ko talagang kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob. Hindi mapakali ang kapangyarihan ng palakol eh. Nararamdaman ko siya. Mang Roberto, ako nang bahala rito kay Mario. Mas kailangan niyo pong makaalis ngayon. Warren, sige na. Tay, mag-iingat kayo. Yung bell ha, patunugin nyo lang ng matagal kapag may problema. Bago pa sila matunto ng mga aswang doon, ay nagmamadali na rin makaalis si Warren at Mang Roberto. Umabante na rin si Mario at Ruben. Dala ang kanilang mga sandata, pinagpatuloy nila ang paglalakad. May tao, aswang pala. Hinilan ni Mario ang kanyang kaibigan papasok sa isa pang silid. Nagtago sila sa mga nakatambak na kahoy sa loob. Pero sa kasamaang palad, sa silid pala na yon papasok ang dalawang aswang. Napapalunok ng laway ang dalawa dahil sa kaba. Nang buhatin ng isang aswang ang kahoy na pinagtataguan nila, sandali pa silang nagkatitigan ng nilalang na yon. Oh, uy! Agad na nagbago ng anyo ang dalawang aswang. Pero bago pa makagawa ng kahit na anong ingay ang dalawa, pinalipad ni Mario ang kanyang palakol. Tinamaan ng mga yon sa leeg. At nang makabalik na yon sa kanyang kamay, hindi siya nagdalawang isip na tagain pa ang dalawa. Gagi, paano ko nagawa yun? May sariling utak yata ang palakol na yan eh. Hindi, tingin ko, nakakagawa ko ng mga ganung bagay kapag nararamdaman ng palakol na ito na nasa alanganing sitwasyon ako. Eh di sana, nasa alanganing sitwasyon ka na lang palagi. Baliw, tara na, magpatuloy na tayo. Tumakbo na ang dalawa hanggang sa meron na silang narating na malaking pinto na yari sa kawayan. Pagbukas nila nito, bumungad sa loob ang isang malaking ribulto ng aswang. Sa gitna ng ribulto na yon, meron silang nakitang bagay na parang tumitibok-tibok. Kasing laki yun ng bunga ng langka. Kulay asul na may pagkapula ang bagay na yon. May buhay sa loob ng bagay na yan. Hindi kaya aswang ang nasa loob niyan? Tingnan mo, may mga hose na nakakabit dyan. Itong mga drum, dugo ito ng mga tao. Kung ganon, parang sinapupunan ito ng isang buntis. Baka sa loob ng bagay na yan may sanggol na aswang. Anong gagawin natin? Kailangan natin patayin yan. Malaking problema kung mabubuhay pa yan. Pinagtatataga ni Mario at Ruben ang mga hose. Lumayo sandali si Mario at bumuelo. Malakas siyang pinukulang palakol sa direksyon ng bagay na tumitibok. Bumaon ang palakol doon at narinig pa nilang tila merong dumaing. Paghugot niya ng palakol, bumuka ang bagay na yon at nasilip nila sa loob ang isang sanggol na pangit ang muka. Mahaba mga kuko at merong buntot. Tama tayo, sanggol nga ito. Siguro malakas na aswang to kaya pilit nilang pinapakain. Buti na lang, napatay na natin to. Nang mapalingon sila sa likuran, nakita nila ang hindi bababa sa 5 aswang. Gigil na gigil ang mga yon. Lalo nang makita ng mga ito na pinatay nila ang sanggol na naroon. Mapapalaban tayo pre, umanda ka ha. Pinalibutan sila ng mga aswang. Pero bago pa sila atakihin ng mga ito, isang ideya na naman ang bigla na lang nabuhay sa utak ng binata. Pinalipad na naman niya ang palakol. Paikot na tumama ang kanyang sandata sa mga aswang at sa isang iglap lang napatay niya agad ang mga yon. Walang ya, wala naman pala akong gagawin dito. Sinama mo pa ako. Tayo na. Lumabas na sila ng kuwebang yon. Hindi pa sila nakakaalis. May narinig na silang malakas na sigaw ng isang matandang lalaki.
Pamilyar para kay Mario ang boses na yon. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang matandang yon ay ang matandang si Dado. Dito na niya nakumpirma na baka ang matandang yun nga ang pinuno ng mga aswang. Nakabalik sila ng kanilang baryo. Pagdating nila sa bahay ay naroon na si Warren at Mang Ruperto. Nakahinganan na maluwag ang matandang si Ruperto nang makitang ligtas na ang kanyang anak. Napayakap pa nga ito sa binata. Napangiti na lang si Mario ng papilit. Hindi niya kasi alam kung ano ang gagawin niya. Nasanay lang kasi siya na ang kanyang ina ang gumagawa noon para sa kanya. May pinatay kaming sanggol ng mga aswang. Tingin ko, mas lalong magagalit ang mga aswang sa ginawa namin. Kaya naman, Tay, kailangan mo umalis dito. Gagamitin ka nila laban sa akin. Yun ang nararamdaman ko. Ikaw ang uunahin nila. Pero kung iiwan kita rito, baka hindi na kita makita. Nag-alala ako para sa iyo. Tayong dalawa na nga lang magkasama sa buhay, baka ikaw naman ang mawala sa akin. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Kaya mas maiging unahin mo nang iligtas ang sarili mo. Kaya ko sarili ko. Mas nag-aalala ako para sa iyo, Tay. Mang Roberto, tama po si Mario. Mabigat na kasalanan ng ginawa namin sa mga aswang. Kaya naman, natitiyak namin na mas mabigat ang ibabalik nila sa atin. Meron akong alam na pwedeng pagtaguan ni Mang Ruperto. May bahay kami sa katabing probinsya. Doon ko na muna siya dadalhin. Ligtas doon. Tay, pumayag ka na. Mas mapapanatag ng kalooban ko kapag alam kong nasa maayos kang kalagayan. Ngayon na lang ulit tayo naging maayos. At ayaw kong maudlot yun. Sige, basta mangako ka lang na babalik ka ng buhay. Iingatan mo ang sarili mo. Gusto ko pang makapagsimula tayo ulit. Dahil alam kong ikatutuwa yun ng nanay mo. Tumango na lamang si Mario. Sa puntong ito ay sinserong ngiti na lang ang naipakita niya sa kanyang ama. Matapos ang pag-uusap na yon, ay inabutan na sila ng umaga sa kakaantay sa paligid. Nanatiling gising ang tatlong binata, habang si Mang Ruperto naman ang nakatulog. Nang maliwanag na ang paligid, naging kampante na ang kanilang kalooban. Kalmado lang silang nagkakape. Pagsapit naman ng tanghali, nakahanda na si Mang Ruperto at Warren para sa kanilang pag-alis. O pre, ikaw na munang bahala sa tatay ko ha. Huwag ka maglala. Kasama ko rin naman ng tiyuhin ko na pulis. Wala kayong dapat ipangamba. Yung pangako mo sa akin, tuparin mo anak. Opo, tutuparin ko yon. Kaya dapat tumupad ka rin sa pangako nyo. Sandaling nagkamaya na mag-ama. Nagyakapan na rin ang dalawa na naging dahilan para mas gumaan ang pakiramdam ni Mario. Hindi siya makapaniwala na ganun pala ang pakiramdam ng merong ama na itinuturing. Sige na, aalis na kami. Pupuntahan namin si Aling Nelly. Tara na rin, Mang Ruperto. Baka hinihintay na tayo ng tiyo ko. Nagiwalay na rin sila ng landas ng mga sandaling yon. Binilisan ni Mario at Ruben ang kanilang paglalakad hanggang sa marating na nila ang bahay ni Aling Nelly. Sa labas pa lang, may naamoy na silang masangsang na nagmumula sa loob ng bahay. Nakaramdam na agad ng kaba si Mario. Bigla na lang sumagi sa kanyang utak ang masamang bagay. Dali-dali itong lumapit sa pintuan at sinipa yon. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanila ang mga langaw at ang mabahong hangin mula roon. Naku po! Tumambad sa kanila ang nilalangaw na bangkay ni Aling Nelly. Nakabukas ang buong tiyan nito. Maraming kalmot ang iba't ibang parte ng katawan. Pati na rin ang mukha na halos hindi na makilala. Tingin ni Mario, pinaslang ang matanda bago pa nila matuklasan ang sikreto ng mga aswang sa kuweba. Dahil hindi na nila kinayang amoy ay agad naman silang lumabas. Pinaalam nila sa pamunuan ng baryo ang nangyari sa matandang babae. Awang-awa si Mario kay Aling Nelly. Naiisip pa lang niya kung papaanong pinahirapan ng matanda. Parang kinukurot na ang puso niya. Dahil dito nakaramdam ng galit ang binata. Tinatak niya sa kanyang isipan na pagbabayarin niya ang mga gumawa nun kay Aling Nelly. Lugmok ang dalawa noong tanghaling yon. Napatambay na lamang sila sa harapan ng tindahan habang nakatulala. Mukhang kailangan ko na talagang harapin ang pinuno nila bago pa sila makagawa ng mas maraming pagpatay. Kaya mo na ba? Handa ka na ba talaga? Kailangan kong kayanin, pre. Nakikita mo naman kung papaano nila pinatay ang mga walang kalaban-laban. Hindi ako pwedeng maghintay kung kailan siya haharap sa akin. Bukod dun sa kuweba,
Saan naman kaya natin sila makikita? Alam ko saan tago mga aswang. Natigil ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang tinig na yon ng Bombay na si Amir. Lumapit ito sa kanila at tumabi. Alam ko saan sila tago. Paanong nalaman mo? Una sa lahat, salamat kasi ligtas na aso ko. Pero ito aso ko, nako, nakatakas na naman. Kagabi pagbalik niya sa akin, aba, labas ulit bahay, takbo-takbo ang loko. Tapos, habol-habol ko naman. Bilis takbo ng aso ko. Kaya habol ako hanggang gubat. Di ko na malayan, ako pala nakarating na malayo, papunta sa kabilang bundok. Gaano kalayo ang tinakbo mo para makuha yung aso mo? Ganon kalayo tinakbo mo para makuha ang aso mo? Oo, mahal ko aso ko eh. Kaya kahit daanan ko gubat, wala ko bagi. Kaso, pagdating namin doon, aso ko diretso sa baryo mga aswang. Takot naman ako, baga ako mamatay. Ako alis na lang. Isip ko dapat alam nyo ito. Baka gawa kayo paraan para talo mga aswang tapos kuha aso ko. Sige, samahan mo kami. Ha? Ako sama? Oo, ituturo mo sa amin kung saan yung baryong yon. Sabihin ko na lang saan. Kayo na lang punta. Love ko pa buhay ko eh. Hindi mo ba love yung aso mo? Love ko, malamang. E di ligtas mo siya. Magkasama tayong pupunta ron. Tatalunin namin ng mga aswang. Ililigtas mo ang aso mo. Ay. Sige na, ako bayag na. Basta ligtas nyo rin ako pag ako lagay panganib ha. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na naman ang kinagabihan. Sa puntong ito ay kasama na nga nila ang Bombay na si Amir. Kung ano-anong bagay ang pinadadala nito na pilit pinagkasya sa malaking bag. Yan ba mga dinala mo, magagamit mo talaga? Hindi ko alam. Basta dala ko lang ang gusto ko dalhin. Baka tayo tagal ilang araw dun eh. Bakit naman tayo tatagal ng ilang araw doon? Hindi naman tayo magkakamping. Kapag nahuli tayo, hindi tayo tatagal ng ilang araw. Baka 1 minuto lang, dedo na tayo. Ano ka ba? Basta, makikinig ka lang sa mga sasabihin namin ha. Wala kang gagawing iba. Iwasan mo rin gumawa ng sarili mong desisyon kung gusto mo pang makita ang aso mo. Okay. Ako dali naman kausap. Wala kayo problema sa akin. Alas 7 na, kailangan na nating umalis. Buo ang loob nilang lumabas na sila sa bahay ni Amir. Na makapasok na sila sa kagubatan, migpit ang kapit ng Bombay kay Ruben. Para itong linta ko makakapit. Ang kaninang Bombay na nagsasabing hindi natatakot, ngayon ay takot na at parang kulang na lang ay maihin na ito. Nakakarinig na kasi sila ng mga kakaibang tunog kahit na malayo-layo pa sila sa baryo ng mga aswang. Uy, tama pa ba dinadaanan natin? Kapag kita natin puno na may malaking ugat, kaliwa tayo, tapos diretso. Meron tayo makita naman tuyo ilog, diretso ulit. Tapos kaunti lakad. Kita na natin baryo nila. Wala ka bang balak kumalas sa akin? Para kang tarisir eh. Kapit na kapit ka. Mamaya na ako gagalas pag meron na aswang. Takot ako eh, pero kunti lang. Sa kanilang paglalakad, nakita na rin nila ang punong may pinakamakapal na ugat. Sinunod nila ang sinabi ng Bombay, hanggang sa nakita na nga nila ang tuyong ilog. Hindi pa man sila tumatawid doon, naramdaman ni Mario ang mga presensya ng mga aswang. Kahit malayo pa ang mga yon, may mga naririnig na siyang tinig ng mga nilalang. Kapag tumawid tayo sa kabila, balwarte na nila. Naririnig at nararamdaman ko na sila. Huwag ka nang kumapit sa akin. Kapag binulaga tayo, hindi ako makakilos kaagad eh. Pilit na inalis ni Ruben si Amir sa kanyang braso. Huminga naman ng malalim si Mario at sandaling pumikit. Pinakikiramdaman niya ang buong paligid kung meron bang nakasunod sa kanila. Nang makasiguradong walang aswang ang nasa paligid, tumawid na rin sila patungo sa kabilang paanan ng bundok. Inilabas na rin ni Mario ang kanyang palakol. Na sa mga sandaling ito, nakikita nilang tila nagbabaga ang dulo ng talim nito. Mario, anong ibig sabihin kapag ganyan? Inihahanda ng palakol ang kapangyarihan na Tumigil sila sa paglalakad na makarinig sila na merong paparating.
Pumunta sila sa likuran ng malaking puno. Mga ilang sandali lang, nakita nilang may mga grupo ng aswang na papalapit. Mga pangkaraniwang aswang lang yon na parang rumoronda sa buong kagubatan. Nang makalagpas na ang mga yon, ay nakahinga na rin sila ng maluwag. Ako ka ba masyado? Kala ko todas na tayo. May mga gumagalang aswang. Ibig sabihin, binabantayan na nila ang baryo nila. Pre, O bakit? ano yan nasa likuran mo? Ha? Pagkaharap ni Mario ay nakita nila ang matangkad at maskuladong lalaki na pangit din ang muka. Marami itong buhok sa katawan. Wala nang nagawa si Mario nang sipain siya nito. Tumalsik si Mario, tumama sa puno, habang si Ruben at Amir naman ay napanganga na lang. Malakas ang lalaki. Kung isa sa kanila ang nasipa nito, malamang sa manamang ay balina ang kanilang buto. Tumayo si Mario na parabang walang nangyari. Hindi ito masyadong nasaktan dahil sa kapangyarihan na meron ng palakol. Hindi pa man nakaka-recover ang binata, gumapang na ang aswang patungo sa kanya. Hindi nito pinapansin si Ruben at Amir. Tanging si Mario lang ang pinag-iinitan nito. Nasuntok naman ng aswang si Mario. Sa lakas ng suntok ay natumba na naman ang binata. Dahil dito, nakakaramdam na ng pangamba si Mario. Nawawala ng tapang na inipon niya. Pre, lumabang ka! Huwag ka matakot, uy! Labang ka, huwag ka takot. Pag ikaw takot, lahat tayo todas. Muli siyang nilapitan ng aswang at dinakma ang mukha niya. Hindi niya magawang tagain ang aswang na yon dahil hindi na niya hawak ang palakol. Nang ilahad na niya ang kamay sa ere, kusang lumipad ang sandata niya patungo sa kamay niya. Nakakuha ng pagkakataon si Mario kaya tinaga niya ang balikat ng nilalang. Agad siya nitong nabitawan. Dumistansya ang aswang at tumiyaw ng malakas. Tila nagbibigay ito ng abiso sa baryo na medyo malapit na rin sa kanila. Nataranta na si Mario. Alam niyang kapag tumagal pa ang laban na yon, ay maaabutan na sila ng iba pang aswang. Kaya naman ginamitan nila ang kapangyarihan ng palakol. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Mabilis na nakalapit ang binata sa likuran ng aswang. Sa sobrang bilis ay nagawa nitong itarak ang palakol sa ulo ng kalaban. Sumirit agad ang dugo nito. Agad na bumagsak sa gilid at bago ito mamatay, humiyaw na naman ng malakas. Kailangan na nating lumipat. Paparating ng ibang aswang. Naku, ingay kasi nitong aswang. Di na lang matigok ng tahimik. Daldal mo, tara na! Hinila na nila si Amir. Nilisan nila agad ang area na yon. Nang makaalis sila, maya-maya lang ay dumating na rin ang mga aswang. Kasama pa ng mga ito ang matandang si Dado. Kaya ko silang labanan lahat, pero kailangan ko muna magpahinga. Dumudugo ang ilong ni Mario ng mga sandaling yon. Napuwersa ang sarili niya na gumamit ng kapangyarihan ng palakol. Hindi pa rin naman kasi siya biyasa sa paggamit ng ganong klaseng sandata. Pre, okay ka lang? Oo, ayos lang ako. May sipon ka. Di ka ba inom gamot? Baliw, dugo yan. Ang sipon ka dyan. Ay, di ko kasi kita linaw eh. Nakapagpahinga sila ng ilang minuto ng mga sandaling yon. Pero nababahala si Mario. Ngayong alam na ng mga aswang na nasa paligid lang sila, magiging mahirap para sa kanila na gawin ang kanilang plano. Sumilip siya sandali. Nakita niya ang mga aswang sa di kalayuan na may mga dalang sulo. Hinahanap sila, inaamoy-amoy na parang mga aso. Umalis na muna tayo. Papapalibutan nila tayo dito. Saan naman tayo nito? Basta, sumunod kayo sa akin. Maingat silang naglakad paalis. Nagtago sila roon habang nagmamasid-masid. Kumusta pakiramdam mo? Ganun pa rin. Gusto mo tubig? Ako meron dala dito tubig. Sus, pambihira ka. Kanina pa tayo takbo ng takbo, ngayon mo lang sinabi na may tubig ka palang dala. Hindi ka naman hingi. Ito, inom ka na. Halos maubos ni Mario ang kalahating bote ng tubig.
medyo nawala na rin ang pagkahilo niya. Kaya naman nang masiguro nilang wala na ang mga aswang, lumabas na rin sila roon. Humanap sila ng mas ligtas na daan palapit sa baryo ng mga aswang. Dahil umiikot sila sa kabila, walang nakakita sa kanila. Bandang likuran ng baryo ang kanilang dinaanan. Habang nakatago sila sa madilim na parte, natanaw nila ang isang aso na nakaupo lang sa gilid ng daan na parabang merong hinihintay. Oh, ayun, aso ko. Tawagin mo. Paano ako tatawag? Wala pangalan. Dapat binigyan mo siya ng pangalan. Ganon kapag mahal mo talaga yung aso. Ganun ba? Di pangalan ko sa kanya. Tik-tik. Tama, siya si Tik-tik. Ay sira ulong amo ka pala eh. Uy, tumimik nga kayo. May paparating. Nakita na lamang nilang may dalawang lalaki na bigla na lamang dinakma ang aso ni Amir. Umiyak ang aso. Naawa naman agad ang Bombay. Hindi nito kayang makitang ginaganon ng kanyang aso. Kaya kahit plastic bottle na may tubig lang ang hawak nito, bigla na lamang itong lumabas. Tumakbo ito palapit at binato niya ang isa. Tinamaan yon sa muka. Napahinto ang dalawang aswang na napatingin sa kanya na masama. Tigil kayo! Aso ko yan! Huwag niyo saktan! Ako harapin niyo! Nang bitiwan ng dalawang aswang ang aso ay agad itong lumapit sa Bombay. Niyakap agad ni Amir ang aso, pero nawala ang kasiyahan nito nang makitang nag-anyong aswang na ang dalawang lalaki. Pero bago pa siya nito malapitan, tumama na ang palakol ni Mario sa dalawang yon. Agad na bumulagta ang dalawang aswang at tumagas agad ang dugo mula sa liig. Lumapit ka rito! Binuhat ni Amir ang aso at agad na bumalik sa mga kasama. Sumakit ang ulo ni Mario at Ruben sa kanya. Pero masaya na rin sila kahit papaano dahil buhay pa nilang nakuha ang aso. Mauna ka na umalis. Ligtas mo na aso mo. Ako babawi sa inyo. Basta kayo tataglang ha. Ako babalik para kayo ligtas. Uwi ko lang aso ko. Kahit wag na. Ang mahalaga, ligtas ka at ang aso mo. Magkakasama pa kayo. At pwede ba? Ayusin mo naman yung pangalan niyan. Sige na, umalis na kayo. Nang tinapay, tik-tik ang pangalan ng aso. Hindi na nagsayang pa ng oras ang lalaking Bombay. Nagmamadali na itong umalis bitbit ang aso. Natira na lamang si Mario at Ruben. Pareho nilang hindi alam kung paano nila may papanalo ang laban kung silang dalawa lang. Paglabas nila ng kanilang pinagtataguan, napalibutan sila agad ng mga aswang. Aamba pa sana si Mario ng kanyang palakol pero naunahan na siya ng nasa gilid. Isang malakas na suntok ang kanyang natanggap. Nang dahil dito ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Agad na kinuha sa kanya ang palakol. Pagtingala niya, nakita na niya si Mang Dado. Agad siya nitong sinipa sa tiyan. Maububo naman ang binata. Sinusubukan niyang paliparin ang palakol pabalik sa kamay niya. Pero laking pagtataka ni Mario nang hindi man lang yun gumagalaw. Mabuti naman at ikaw na ang dumalaw sa munti naming baryo. Hindi na ako mahirapang paslangin ka at pagbayarin ka sa ginawa mo sa prinsipe ng mga aswang. Hinawakan na matanda ang kanyang mukha at saka pwersahang inangat. Dumugo na ang gilagid ng binata dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Mang Dado sa mukha ng binata. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ikaw ang masasaktan, kundi ang mga taong mahalaga sa iyo. Hintay mo lang, paparating na rin ang ama mo at ang isa mo pang kaibigan. Wag mo silang idamay rito. Wala silang kinalaman dito. Alam mo ba kung ano ang isa sa patakaran naming mga aswang? Kapag kinalaban mo ang isa sa amin, isang angkan na ang kalaban mo. Kaya naman, ihanda mo ang sarili mo mamaya lang. Dahil mangyayari ang isa sa mga magpapabago ng pananaw mo tungkol sa salitang kaibigan at pamilya. Tumawa ng malakas si Mang Dado. Pero biglang nanlisik na naman ang mga mata nito at sinakal si Mario. Sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang sakit na mawalan ng minamahal sa buhay. Sige na, dalhin nyo na ang mga yan.
Ilabas nyo kapag nandito na yung dalawa. Marahas silang hinila paalis. Dinala sila sa isang kulungan. Ang mga sandata nila ay kinuha maging ang dala nilang kakaunting pagkain sa bag. Sorry, wala akong nagawa. Wala ka namang kasalanan, pre. Ano ka ba? Isipin na lang natin kung paano tayo makakatakas dito. Iniisip ko si Tatay at Warren eh. Nag-aalala ko na baka nahuli na sila. Sana nga hindi. Kasi kung pati sila nandito na rin, mahihirapan ka, pre. Tingin ko, papipiliin ka na matandang yun kung sino sa amin ang gugustuhin mong mabuhay. Pre, basta ako ha. Huwag mo na akong piliin. Ang tatay mo na lang ang piliin mo. Hindi. Hindi mangyayari yan. Gagawa tayo ng paraan para hindi tayo umabot sa ganyang sitwasyon. Nanahimik na lamang ang magkaibigan habang nakatulala. Mga ilang sandali pa, merong naisip si Mario. Bigla na lamang itong umupo ng maayos at pumikit. Anong ginagawa mo, pre? Tatagos ka ba sa pader niyan? Sinusubukan ko mag-concentrate. Sinusubukan ko makipag-ugnayan sa palakol kahit na nasa malayo siya. Hindi na muna siya ginambala ni Ruben. Pinagpatuloy niya lang ang pagpikit ng kanyang mga mata. Dinadama niya ang buong paligid at ang tanging nasa isip niya lamang ay ang kanyang palakol. Palakol, puntahan mo ako rito. Kailangan kita. Puntahan mo ako rito. Makalipas lang ang halos 10 minutong nakapikit. Nagulat na lamang silang dalawa nang biglang may tumamang bagay sa rehas na bakal. Pagtingin nila, nakita nila ang palakol na naroon na. Walang sinayang na pagkakataon si Mario. Kinuha niya agad yun. Nasabi ko na nga hindi ako pababayaan ng palakol na ito eh. Ihintay na lang natin na pumasok ulit ang mga aswang dito. Ayos! Ang talino mo talaga, pre. Sana wag ka munang mamatay. Loko. Halos nasa 1 oras din silang naghintay doon. Mga ilang sandali lang, dumating na ang mga aswang. Ayon sa kanilang pagkakarinig, nahuli na rin si Mang Ruperto at ang binatang si Warren. Nakatali na ang dalawang yon sa lugar kung saan madalas nagpupulong ang mga aswang. Akmang hahawakan na sila para kaladkarin nang biglang ilabas ni Mario ang kanyang palakol. Tinaga niya ang isang aswang at sinunod naman niya ang isa pa. Agad na bumulagta ang mga yon at saka naging abo. Pagkakataon na nila yon para makalabas kaya hindi na nila sinayang ang sandaling yon. Tumakbo sila palabas at bawat makakasalubong ni Mario, pinapalipad niya lang ang kanyang palakol para patamaan ang kanyang kalaban. Hanggang sa makalabas na sila. Mas maraming aswang ang sumasalubong sa kanila, pero hindi pa rin nagpatinag si Mario. Katwiran nito, kung mamamatay din naman sila, mas maganda nang mamatay na. Dami nila, pre. Palag-palag na to! Takbo lang sila ng takbo. Narating na rin nila kung saan nakagapo si Warren at Mang Ruperto. Nakabusal din ang bibig ng dalawa. Mabilis na pinaslang ni Mario ang mga nagbabantay na aswang doon. Pakulan mo sila, dali! Habang kinakalagan ni Ruben si Warren at Mang Ruperto, ay kinakalaban naman ni Mario ang mga aswang na lumulusob sa kanila. Kita ng mga aswang kung papaanong nagbabaga ang talim ng palakol. Bagay na nagdulot ng kaunting pagkabahala sa mga yon. Bumuntong hininga na lang ang binatang si Mario. Nakikita na niya ang pwedeng mangyari. Kahit may ligtas siya ni Warren at Mang Ruperto, mamamatay rin naman silang lahat. Pasensya na. Papunta na kami sa kabilang probinsya pero pati ron hinahabol kami. Mamaya ka na mag-sorry. Tulungan mo na lang kami. Tay, sa gitna ka lang ha. Kami nang bahala. Nagdikit-dikit silang 4. Kamaulang ang gamit ni Ruben at Warren. Maigpit naman ang pagkakahawak ni Mario sa kanyang sandatang palakol. Nang muling lumusob ang mga aswang, maliksi ang bawat kilos ni Mario. Maliksi ang bawat kilos ni Mario nang harapin niya ang mga yon. Si Ruben naman, ilang beses nang umaaray kapag sinusuntok niya ang mukha ng mga aswang. Matitigas kasi ang mukha ng mga yon. Si Warren nakadampot ng kawayan sa gilid. Habang tumatagal, nakikita na ni Mario na nalalapit na ang kanilang katapusan.
Kahit nakakarami na siya ng pinapatay na aswang, talagang hindi rin nauubos at laging may dumarating. Mahiwagang palakol, tulungan mo ko. Sandaling tumigil ang mga aswang nang dumating na ang matandang si Dado. Kalmado ito, seryoso ang mukha habang kinakagat ang hawak na mansanas. Talagang kakaiba ka rin pala, iho. Hindi ko inakala na makakatakas ka sa kulungan. Pinahanga mo na naman ako. Pero ganun pa man, matutuloy at matutuloy pa rin ang gusto kong mangyari. Kailangan mong mamili sa tatlong yan kung sino sa kanila ang gusto mo pang mabuhay. Humalakak na naman na matanda. Nakakatakot ang paraan nito ng pagtawa. Para bang sa impyerno lang maririnig ang ganong uri ng paghalakak. Nakikita mo ba itong mga aswang na natitira? Sila ang tunay kong mga tauhan. Yung mga napaslang mo ay mga walang kwenta yan. Kaya ngayon, alam mo naman na siguro na wala ka nang ibubuga. Kitang-kita na rin sa mukha mo na talagang pagod ka na. Huwag ka mag-alala. Magpapahinga ka na rin naman mamaya. Magpapahinga na rin ng ama mo kung hindi siya ang pipiliin mo. Pre, piliin mo ang tatay mo. Ako, ayos lang naman. Pre, alam kong mahal mo ang tatay mo. Pero pre, ang dami ko rin pangarap na di pa natutupad. Mario anak, patanda na ako. Masaya na ako sa mga nangyaring maganda sa atin. Tapos na ang misyon ko sa mundong ito. Manahimik ka kayo. Walang mawawala sa gabing ito. Hindi ako papayag. Kung may mawawala sa atin, mas maigi pang magkakasama pa rin tayo hanggang kabilang buhay. Patay kung patay! Aba, matigas talaga ang ulo mong tao ka. Gaano karaming hangin ba ang pumasok sa utak mo nung isilang ka sa mundong ito? Pwes, kung ayaw mo rin pala, silang tatlo na lang ang uunahin ko. Mga bata, patayin niyo ang tatlong kasama niya. Mas matutuwa ako kung uunahin niyo ang matanda. Napuno na naman ng pag-angil ang paligid hanggang sa sabay-sabay nang lumusob ang mga yun. Pero nagulat na lamang sila nang bigla silang makarinig ng sigawan ng mga tao. Lumabas mula sa kadiliman ng mga taong may mga hawak na itak at kung ano-ano pang sandata. Nawala sa wisyo ang mga aswang dahil hindi nila inaasahan ang pagdating ng mga yun. What's up? Yo, I'm back! Baligagu! Amir! Nadaanan ko sa baryo, tapos ako hingi tulong sa kanila. Ito sila, punta rito. Wala pagdadalawa isip. Maraming salamat. Maasahan ka talaga, Amir. Nanggagalaiti ang matandang si Mang Dado noong mga sandaling yon. Tumalon yon patungo sa bubungan ng bahay. Hindi to makapaniwala na unti-unting namamatay ang mga aswang dahil lang sa biglang paglitaw ng mga tao. Mang Dado! Bumaba ka dyan! Harapin mo ako! Kung gusto mong matalo, sumunod ka sa akin. Pre, baka patibong lang yan. Hindi. Mararamdaman ko kung may gagawin siyang kakaiba. Kayo na munang bahala kay tatay Kailangan kong harapin ang matandang yon. Bago umalis si Mario, sinuyod na muna niya ng tingin ang buong paligid. Nakita niyang tila nakakalamang naman sa laban ng kanyang kasamahan. Malaki talaga ang pasasalamat niya sa Bombay na si Amir. Kung hindi ito nakahingi ng tulong, siguradong tapos na sila sa mga sandaling yon. Tumakbo si Mario patungo kay Mang Dado. Dinala siya ng kanyang mga paa sa taniman ng saging. Maliwanag ang kinalalagyan nila. Malakas ang sinag ng buwan. Bagay na mukhang naging pabor para kay Mang Dado. Batid ni Mario na ang mga aswang ay mas malakas kung kabilugan at maliwanag ang buwan. Masyado na kayo maraming atraso sa aming mga aswang. Oras na para maningil! Mas lalong kumulubot ang mukha ni Mang Dado ng mga sandaling yon. Naramdaman na rin ni Mario ang kapangyarihan na nananalaytay sa palakol. Ilang sandali lang, nanlaki ang mga mata ni Mario nang makitang mabilis na gumapang ang matanda patungo sa kinatatayuan niya. Isang mahabang kalmot agad ang ginawa ni Mang Dado. Tinamaan ang binata sa dibdib
hanggang sa kaliwang bewang niya. At sa pagkakataong yon, ramdam na ramdam niya ang hapdi at kirot. Napatras agad si Mario. Wala pa siyang ginagawa pero hingal na siya. Nahihirapan na agad siyang kumilos. Nang makita ni Mang Dado na tila nababahala siya, mas lalo pa itong lumapit sa kanya. Kinakalmot na matandang aswang ang binata ng maraming beses. At ilan sa mga yon ay tumatama kay Mario. Duguan na ang binata. Hindi niya inakala na mabilis pala si Mang Dado. Ang akala niya kasi kakayanin niya ito dahil kagaya lang din ito ng ibang aswang. Pero nagkamali siya. Ngayong nakikita na niya ang diferensya nilang dalawa, hindi na niya maiwasang panghinaan ng loob. Nakapagdesisyon ka na ba kung susuko ka na lang o mamamatay? Iho, kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na natalo ka. Kung susuko ka sa akin, pwede ka pang mabuhay. Basta ang gagawin mo lang, pagsilbihan mo ako. Magiging manigas ka! Pilit na pinalipad ni Mario ang palakol patungo sa kinaroroonan na matanda. Pero walang kahirap-hirap lang itong nailaga ni Mang Dado. Hindi natatalab sa akin ang mga galaw mong yan. Napakadali mo naman basahin, iho. Kaya kung ako sa'yo, mamili ka na. Kakampi ka sa akin o mamamatay kayong lahat. Alam mo kasi, napagtanto ko lang ha. Kakailanganin pala kita. Tingin ko, kakailanganin ko ang kakayahan mong makipag-usap sa mga diwata. Para sinabi ng manigas ka! Muling lumipad ang palakol ni Mario at sa pagkakataong ito ay tinamaan na niya si Mang Dado. Natapyas ang tenga na matanda. Lalong nanggigil sa kanya matandang aswang. Sa pagkakataong ito, tila naubos na ang pasensya ni Mang Dado. Muli itong lumapit sa kanya at saka pinagkakakalmot siya sa katawan. Pero nanlalaki ang mga mata nito nang makitang nagagawa pa ring makatayo ni Mario. Kahit naduguan na ang binata, kahit na sira-sira at gulagulanit na ang damit nito, tumitindig pa rin ito ng buong tapang. Bakit hindi ka ba mamatay-matay? Sino ka ba? Diyos ka ba? Hindi ako Diyos, pero palagay ko, ako ang sugo ng kabutihan, ng liwanag at ng Panginoon. Kaya ikaw, humanda ka Mang Dado. Kasi lalabanan kita kahit dumating pa ang puntong wala na akong magagamit na kamay at paa. Muling hinawakan ni Mario ng maigpit ang kanyang palakol. Pumikit siya sandali at muling nakipag-ugnayan sa kapangyarihan ng kanyang sandata. Kapangyarihan ng mahiwagang sandata, ipagkaloob mo sa akin ang kakaibang lakas na tatalo sa kasamaan. Ngayon din! Nang dumilat siya, napalayo si Mang Dado ng bahagya. Walang sinayang na pagkakataon si Mario. Nang paliparin niya ulit ang palakol, ay tila nawala na ang lahat ng sakit ng kanyang katawan. Biglang bumalik ang lakas niya. Dali-dali siyang tumakbo patungo kay Mang Dado at sinapak niya ito sa muka. Nang masalo niya ang kanyang palakol, tinaga niya agad ang matanda. Nakailag yung pero nadaplisahan ang mukha nito. Hindi tumigil ang binata. Tinaga niya ulit ang matandang si Dado at tinamaan na niya yun sa dibdib. Napilitan na ang matandang aswang na dumistansya ng mas malayo. May tumatagas na ring dugo sa katawan nito. Kitang-kita na rin ang pagbabago sa kilos nito. Nawala na ang sigla at angas na matandang si Mang Dado. Hindi ko inakala na may isang makapangyarihang tao makakagawa nito sa akin. Nakakamanga. Pero kung inakala mong mapapatay mo ko ng ganun kadali, nagkakamali ka. Kahit naduguan ng matanda, umatake pa rin ito sa binata. Pero sa kasamaang palad, nakailag lang si Mario. Noong mga sandaling yon, nararamdaman na ng binata ang nag-uumapaw na enerhiya na nagmumula sa palakol. Yun na ang sinyales na kailangan na niyang tapusin ang laban na yon. Sandali siyang napatitig sa palakol. Namamangha siya sa nakikita niyang gumuguhit na liwanag sa talim nito. Maging si Mang Dado ay napansin din yon. Nagdulot yun ng pangamba sa matandang aswang. Pero
Kahit na ganoon, hindi pa rin umaatras si Mang Dado. Masyadong mataas ang tingin nito sa sarili. Kaya kahit na alam nitong hindi na siya mananalo, talagang hinarap niya pa rin ang binatang si Mario. Hindi! Hindi ako papayag na matatalo lang ako ng isang kagaya mong nilalang! Tumalo na matanda. Nang magkulay pula na ang nagbabagang talim ng palakol, bumwelo na si Mario. Pinukul niya ang palakol habang nasa ere ang kanyang kalaban. Tinamaan na matanda sa dibdib. Agad naman itong bumagsak sa lupa. Nangingisay-ngisay pa yun nang mabuo ang apoy roon. Pagbunot ni Mario ng palakol, sumiklab ang apoy at saka nilamon ang buong katawan ni Mang Dado. Sigaw ng sigaw ang matanda habang nalalapnos. Pero makalipas lang ang halos 1 minuto, mabilis itong naabo dahil na rin sa kapangyarihan na meron ng mahiwagang palakol. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Mario. Napatingin na lamang siya nang makitang natalo na niya ang pinuno ng mga aswang. Naubos na rin ng mga kasama niya ang mga aswang. Marami ang sugatan. Malala ang tama ng iba pero naisalba naman ang mga kasama nila. Kinabukasan, saka lamang pumasok sa utak ni Mario na talagang nanalo sila sa labanan. Sobrang saya niya. Lalo nang maramdaman niyang proud na naman sa kanya ang amang si Ruperto. Higit sa papuring natatanggap niya ay ang mga papuring natatanggap niya sa kanyang ama. Para sa kanya ay walang makakatumbas noon. Ilang araw na hindi makalabas ng bahay ang binata dahil sa dami ng galos na tinamo niya. Habang nagpapagaling, napapanaginipan niya ang diwata na si Amalia. Itinuro niya ang gantimpala para sa kanya. Paggising niya, makikita na lamang nilang mag-ama ang ginto sa ilalim ng kanilang unan. Nabuhay na masagana ang mag-ama para sa kanilang bagong buhay. Kasakasama nila ang 2 binata na si Rupert at Warren. Naging partner din nila sa negosyo ang Bombay na si Amir. Samantala, binigyan naman nila ng mas maayos na libingan ng matandang si Nelly. Sa kanilang bagong buhay ay wala nang mahihiling pa si Mario. At kung sakali mang may dumating na namang bagong tungkulin, tatanggapin niya yon ng bukal sa loob. Malakas ang kanyang loob dahil alam niyang mas maraming buhay na ang kanyang pangangalagaan. Wakas! Mula nang mawala ang ina ni Mario ay naging sakit na ito